Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1791. I'll contact Spacetime Games, to see if it's real or not. We have to go in and see for ourselves. Kung hindi sila pumayag, maari na lang tayong mag-isip ng ibang paraan, the boss said. Tumanggo naman ang iba at pinanood ang paglabas niya ng phone niya. Masasabing isang celebrity sa bansa kamakailan si Hibo. Sa panahong ito, maraming tao ang gustong hanapin siya. Sa makatuwid, ang kanyang numero ng telepono ay hindi lihim sa ilang mga lupon. May intensyon si Hibo na magnegosyo at magkaroon ng mas maraming kaibigan. Kaya naman, hindi siya tumanggi na sagutin ang mga tawag na ito. Siyempre, mas maraming tao ang malinaw na gusto ang numero ng telepono ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi alam ng maraming tao ang numero ng telepono ni Huang Feng. Kaya naman, mabilis na nakipag-ugnayan ang amo kay Hibo. Hello, Director He. I'm Hong Zion from Flying Entertainment. Sai, yes, it's me. Napakaganda ng world game ng kumpanya mo. I don't usually like to play games. But after playing for a while, hindi ko na matiis na lumabas. Magalang na binati ng amo si Hibo bago sinabing, nabalitaan ko na pwede kang mag-shoot ng mga pelikula at palabas sa TV sa iyong laro. I wonder kung totoo. Panipi, totoo naman. Walang pag-aalinlangan ng boses ni Hibo. Director Hong, interesado ka rin ba dito? Oo naman. Hindi rin sinubukan ni Hong Ziyun na itago ang anuman. Kung makakapag-film at teleserye talaga kami sa game, it would be great news for film companies like US. Siyempre, interesado din ako. Ewan ko lang kung mapadali kami ni Director He. Siyempre, negotiable ang presyo. Oo naman, walang problema. Ang hindi inaasahan ni Hong Zion ay nagbigay talaga si Hibo ng positibong sagot ng hindi man lang nag-iisip. Ang aming Spacetime Games ay isang negosyo na bukas sa publiko. Siyempre, hindi namin tatanggihan ang isang customer tulad ng CEO Hong. Talaga, ang prangka na ugali ni Hibo ay natigilan saglit kay Hong Zion. Oo naman, sabi ni Hibo, kung talagang interesado si Direk Hong, maaari kang magpadala ng isang tao upang makipag-usap sa akin. Pagkatapos ng lahat, ang shooting ng mga pelikula at palabas sa TV sa laro ay iba sa simpleng paglalaro. May ilang mga bagay na kailangang linawin. Of course, sa hapon, I'll personally visit Director He sa hapon, sagot agad ni Hong Zion. Siyempre, alam niya na ang paggawa ng pelikula sa isang laro ay iba sa simpleng paglalaro. Kung hindi niya gagawin ang tawag na ito. Siya na lang sana ang kinunan ng video. Sige, maghihintay ako sa opisina para sa pagdating ni CEO Hong, sabi ni Hibo. Sige, magkita na lang tayo sa hapon, sabi ni Hong Zion. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumingin si Hong Zion sa kanyang mga nasasakupan at sinabing, narinig ninyo ang tawag ngayon lang. Hindi tumanggi ang panig ng Spacetime Game, sa halip ay sumang-ayon dito. Ano ang iniisip ninyo tungkol dito? Sabi ng executive na nakaupo sa kaliwa ni Hong Zion, the fact that the other party agreed so readily means that the previous announcement by Spacetime Entertainment is true. They can really shoot movies and TV shows in the game. This is obviously a good thing. At saka, hindi nila tinanggihan ang aming cooperation. Ibig sabihin, ang boss na nasa likod nila, si Huang Feng, ay very confident sa Spacetime Entertainment. We feels that the TV show, laro, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang entertainment company. Tumanggo naman ang iba. Tumanggo si Hong Zion at sinabing, iyon ang naisip ko. Gayunpaman, may puhunan nga si Huang Feng para gawin iyon. Kung tutuusin, ang kumpanyang Spacetime Entertainment, na iyon ay hindi kailanman nabigo mula nang pumasok sa industriya ng entertainment. Nakaipon na sila ng magandang reputasyon sa mga ordinaryong tao. Tingnan mo na lang ang mga script at kanta na inilabas nila. Maliwanag na ang kumpanyang ito ay napakalakas ng mga kumpanyang ito sa atin. Sa katunayan, kahit na ang Spacetime Entertainment ay hindi pa naitatag sa loob ng mahabang panahon, ang mga resulta na kanilang nakamit ay isang bagay na hindi maihahambing ng maraming mga kumpanya ng libangan.
Mabilis nilang nilinang ang isang grupo ng kanilang sariling mga direktor at aktor, at ang kanilang lakas ay mabilis na lumalago. Hindi sila natatakot na makipagkumpetensya sa mga itinatag na kumpanya ng entertainment sa lahat. From the looks of it, that Huang Feng is still very broad-minded. He didn't kill off the other entertainment companies. He still cooperated with them when it is needed, another executive said. Oo, hindi madali para sa isang binata na gawin ito. Kung tutuusin, kung maraming mga kabataan ang makakamit ng mga ganoong resulta, ang kanilang mga buntot ay matagal nang nakataas sa langit. Malamang naiisipin lamang nilang monopolyo ang buong merkado ng mag-isa. Sa bagay na ito, matalino talaga si Huang Feng. Bagamat ang space-time entertainment ay umuunlad ng husto, ang domestic entertainment market ay talagang malaki. Hindi ito isang bagay na makakain ng isang kumpanya. Kahit gaano pa kahusay ang pag-develop ng space-time entertainment, may puwang para sa ibang mga kumpanya upang mabuhay. Dapat din itong maunawaan ni Huang Feng, kaya hindi niya naisip na makipagtulungan sa amin. Sinabi ni Hong Zaiyan na may kaunting emosyon, I wonder kung makikita ko ba itong kahangahangang CEO na si Huang kapag pumunta ako sa space-time game, ngayong hapon. Halatang bigo si Hong Zaiyan. Nang dinala niya ang ilang executive ng kumpanya sa space-time game, noong hapon, ang tumanggap sa kanila ay si Hibo. Hindi nagpakita si Huang Feng. Sa kabutihang palad, si Hong Zaiyan ay hindi masyadong sabik na makita si Huang Feng. Kaya lang niyang makipag-ayos sa bagay na iyon. Wala siyang anumang pagtutol sa kung sino ang kanyang nakipag-ayos. Ang ikinagulat ni Hong Zaiyan ay kahit na hindi iniisip ni Huang Feng na makipagtulungan sa kanila, naisip niya at ng kanyang mga nasasakupan na kahit na hindi iniisip ni Huang Feng na magtrabaho kasama sila, tiyak na magtataas siya ng ilang malupit na kondisyon sa panahon ng negosasyon upang sadyang pahirapan ang mga bagay para sa kanila. Handa silang lumaban sa isang mahirap na labanan at gumawa pa ng lahat ng uri ng konsesyon. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay kahit na itinaas ni Hibo ang kanyang mga kondisyon, hindi sila malupit. Sa katunayan, sila ay napakamaluwag. Isang bagay lang ang hiniling ni Hibo, at iyon ay para sa mga artista sa ilalim ng kumpanya ni Hong Zaiyan na tumulong sa pag-promote ng world. Higit pa rito, hindi sila maaaring maging tagapagsalita ng ibang mga kumpanya ng paglalaro, at hindi sila makakagawa ng anumang mga promosyon para sa ibang mga kumpanya ng paglalaro. Hindi man lang inisip ni Hong Zaiyan at pumayag sa kahilingang ito. Ito ay hindi isang malaking bagay sa simula, at saka, pumayag na si Hibo dito. Basta tumulong ang mga artista nila sa pag-promote ng laro, babayaran pa rin nila. Katumbas ito ng pakikipagtulungan sa pagitan ng magkabilang partido, at hindi ito pamimilit. Sa pananaw ni Hong Zaiyan, hindi mahalaga kung sino ang kanyang nakipagtulungan. Kaya naman, wala siyang anumang pagtutol sa pakikipagtulungan kay Hibo. Siyempre, kung sila ay papasok sa laro upang mag-film ng isang pelikula, kailangan pa rin nilang bayaran ang kumpanya ng paglalaro. Hindi ito tinutulan ni Hong Zaiyan. Kahit na magpe-file sila sa totoong buhay, kailangan pa rin nilang magbayad. Bukod dito, ang gastos ay magiging mas mataas pa. Kung talagang makakapag-film sila sa laro, mas mababa ang gastos kaysa sa totoong buhay. Kaya naman, walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Hong Zaiyan. Ang parehong partido ay may positibong saloobin sa negosasyon. Kaya naman, sa wala pang kalahating araw, naayos ng magkabilang panig ang lahat ng mga detalye at opisyal na nagtatag ng isang kooperatiba na relasyon. Inaasahan kong makatrabaho ka. Tumayo si Hibo at inilahad ang kanyang kamay. Kapag nagsimulang gumawa ng pelikula ang kumpanya ni Hong Zaiyan, kailangan mo lang ipaalam sa amin. Bagamat tutulungan ka ng aming technical staff, ginagarantiya ko na magiging maayos ang paggawa ng pelikula. Libangan ng kooperatiba. Iniabot ni Hong Zaiyan ang kanyang kamay at sinabing, kung gayon, kailangan kong umasa sa iyong kumpanya sa hinaharap. Masyado kang mabait, CEO Hong, sabi ni Hibo. Pagkatapos noon, ngumiti si Hibo at pinaalis si Hong Zaiyan. Saka lang siya bumalik sa opisina niya. Si Huang Feng ay naglalaro ng Minesweeper sa pagkabagot. Ipinadala, tanong ni Huang Feng nang hindi nakataas ang ulo. Oo, pinaalis, at tapos na ang mga negosasyon, sabi ni Hibo. Ito na ang ikalimang batch, tama ba? Sa tingin ko ay magkakaroon pa pagkatapos nito. Magiging abala ka.
Sabi ni Huang Feng. Malinaw, hindi lang ang Hong Zion ang entertainment company na nagkusa para humingi ng kooperasyon. Katulad nga ng sinabi noon, hindi naman tanga ang mga taga-entertainment company na iyon. Naunawaan nilang lahat kung ano ang ibig sabihin ng paggawa ng pelikula sa laro. Kaya naman, ang ilan sa kanila ay nauna kay Hong Zion. Busy, masaya din ako. Ngumiti si Hibo at sinabing, hindi ko inaasahan na makakapag-film talaga kami ng pelikula sa aming laro. Sa katunayan, nang sabihin sa kanya ni Huang Feng na ang kanilang laro ay may ganoong function, siya ay natigilan. Pagkatapos, naunawaan niya kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa mga kumpanya ng pelikula. Naramdaman din niya na nakikinita ang pag-angat ng kanyang kumpanya. Ito ang bentahe ng pagkakaroon ng virtual reality technology. Naisip mo ba na magagamit lamang ito sa paglalaro? Ngumiti si Huang Feng at sinabing, para sa mga eksenang kailangan ng mga kumpanya ng pelikula, para sa amin, it's just a matter of add some code. It's very easy. The key is that they can enter the game with their own appearance. That's the only way to film a movie. This is something that other games can't do. Tumango si Hibo. Sa katunayan, lahat ng iba pang tradisyonal na laro ay gumamit ng mouse at keyboard upang kontrolin ang karakter ng laro. Ang katawan ng tao ay hindi makapasok sa laro, kaya natural, walang paraan upang mag-film ng isang pelikula. Pero, hindi ba medyo maluwag ang mga kondisyon natin? Sabi niya Bo, tama na. Ikanaway ni Huang Feng ang kanyang kamay at sinabing, isipin mo, 5 lang ang entertainment company. Kapag dumami ang mga entertainment company na nakipagtulungan sa atin, ipopromote ng mga artista nila ang laro natin. Isipin mo, anong epekto niyan? Huwag maliitin ang impluwensya ng mga artista. Very receptive ang mga fans nila sa ganyan. Bukod dito, kung papasok sila para mag-film ng pelikula, maaari rin tayong kumita. Bakit hindi? Panipi. Pero, kung gagawin natin ito, hindi ba ito makakaapekto sa space-time entertainment? Sabi niya Bo. Siyempre, alam niya ang tungkol sa ibang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Hindi lang siya boss ng isang game company, kundi boss din ng isang entertainment company. Hindi mahalaga, kumpiyansa na iwinagayway ni Huang Feng ang kanyang kamay at sinabing, kahit na pumasok sila para mag-film ng isang pelikula, hindi kami matatakot. May tiwala ako sa aking kumpanya ng entertainment. Hindi na kailangang makipaglaro. Kabanata 1792. Si Huang Feng ay talagang lubos na kumpiyansa sa kanyang sariling entertainment company. Not to mention, na nakapag-ayos na siya ng ilang magagaling at sikat na artista, ang kayamanan lang ng storage box ay sapat na para garantiya na ang kanyang entertainment company ay hindi magkukulang sa mahuhusay na script at kanta. Kaya naman, hindi masyadong mahirap para sa kanyang entertainment company na maabot ang tuktok ng entertainment industry. Gaya ng sinabi ni Hong Zion, napagtanto din ni Huang Feng na napakalaki ng domestic entertainment market. Kahit na pinalawak niya ang kanyang sariling kumpanya ng entertainment, imposibleng kainin ang buong merkado. Mayroong tiyak na puwang para sa iba pang mga kumpanya ng entertainment upang mabuhay. Sa makatuwid, hindi nilayo ni Huang Feng na patayin silang lahat. Walang masama sa pagtutulungan. Habang ang mga kumpanya ng pelikula at telebisyon ay gumagawa ng pelikula, maaari rin silang kumita ng pera. Bakit hindi? Tumango rin si Hibo. Dahil walang anumang pagtutol si Huang Feng, natural na hindi siya tatutol. Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa pagbuo ng space-time games. Sa pagbabayad sa kanila ng mga entertainment company at sa mga celebrity na tumulong sa pag-promote, kahit gaano pa ito tingnan ng isa, ito ay kumikita. Pagkatapos ng talakayan, hiniling ni Hong Zion ang isang photography team sa ilalim niya na makipag-ugnayan kay Hibo. Gusto nilang pumasok sa laro at subukang bumaril. Natural na hindi tumutol si Hibo at hiniling sa mga teknikal na kawani na bigyan sila ng kaukulang pahintulot. Wow, pwede naman talaga. Isang taong halatang photographer ang may hawak na virtual camera sa kanyang kamay at gulat na sabi. Dahil isa lang itong virtual na produkto, natural na hindi inisip ni Hibo na gawing pinakamahusay ang camera. Kahit na ang iba pang kagamitan sa pagbaril ay ang pinaka-advanced. Kung sa totoong buhay, siguradong malaki ang halaga nito. Nang sumunod si Hong Zion sa kanila, tumingin siya sa paligid ng may kasiyahan.
Ito ay malinaw na isang studio ng pelikula na itinulad sa totoong mundo, at ang mga kunwa na eksena ay naruroon lahat dito. If you need to go to other places during the filming process, it's totally fine. After all, the scenery in our game is very beautiful. If you don't have the scenery you want, you can contact us. We can help you create a scene that you want. Kahit medyo magulo, it's much easier than in real life, the technician from the Spacetime Games company said as he act. Tama na, sapat na. Ang direktor na natagpuan ni Hong Zion ay nagsabi ng may kasiyahan, sa lugar na ito at sa iba pang mga tanawin sa laro, sapat na. Dati, pumasok ako sa laro ilang araw na ang nakalipas at naglibot dito. Napagtanto ko na maraming magagandang tanawin dito. Bukod dito, mayroong lahat ng uri ng mga tanawin, tulad ng dagat, disyerto, ang sinaunang mga kagubatan na ito. Naisip ko na kung kailangan natin ang mga berdeng tanawin na ito, at iba pa, tela, mga espesyal na epekto, o iba pang paraan, hindi kami mangangahas na pabayaan ang mga aktor, lalo na ang mga sinaunang kagubatan at ilang mga eksena sa malalim na dagat, gayunpaman, sa larong ito, hindi namin kailangang mag-alala. Tumango si Hong Zion. Naisip niya na noong kinukunan nila ang pelikula, maraming natural na tanawin ang talagang kinukunan sa loob ng bahay. Bagamat ayos lang, palaging may mga pekeng eksena. Nakikita ito ng maraming manunood. Siyempre, maraming nagalit sa kanila. Hindi naman sa ayaw nilang mag-film on the spot. Ang isa ay na sila ay pagod mula sa paglalakbay, at ang gastos ay natural na hindi maliit. Kasabay nito, kailangan nilang isaalang-alang ang kaligtasan ng mga aktor. Iyon ang dahilan kung bakit maaari lamang silang mag-film sa loob ng bahay. Gayunpaman, sa laro, ang lahat ay naiiba. Walang pagkakaiba sa pagitan ng laro at totoong buhay, maging ang mga tanawin, at saka, hindi talaga sila mamamatay, para makapag-film sila on the spot. Sa ganitong paraan, magiging mas mahusay ang mga resulta. Mabuti at nasiyahan ka. Kung kailangan mo ng anumang tulong, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin. Director, he said that I must help you to the best of my ability, the technical staff said. Tulungan mo akong magpasalamat kay Director He, sabi ni Hong Zion, na medyo emosyonal. Sa una, naisip niya na kahit na ang parehong partido ay opisyal na magtulungan, ang kabilang partido ay magkakaroon ng isang perfunctory na saloobin. Kapag kailangan niya ng tulong, malamang natatanggihan siya ng kabilang partido. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang kaso. Gusto talagang makipagtulungan ng kabilang partido. Napakaganda ng kanilang ugali, at napakasama nila. Ito ang nagparamdam kay Hong Zion na parang sinusukat niya ang puso ng isang Ginoo gamit ang sariling sukatan. Dahil dito, medyo na-awkward siya. Matapos maging pamilyar sa kapaligiran, ang mga taong dinala ni Hong Zion ay nagsimulang gumawa ng simpleng paggawa ng pelikula. This time, nandito lang sila para masanay sa kapaligiran. Kaya naman, hindi sila gumamit ng script, at hindi rin sila nagdala ng masyadong maraming artista. Hinahayaan lang nilang 2 o 3 artista ang gumawa ng mga aksyon gaya ng ginawa nilang simpleng paggawa ng pelikula. Perfect talaga, sa pagtingin sa iilang aktor sa kanyang harapan na kayang lumipad ng walang tulong ng anumang props, at kahit na madaling gawin ang lahat ng uri ng aksyon sa himpapawid, agad na napuno ng pananabik ang mga mata ng direktor. Bagamat naisip niya na mas maginhawang mag-film sa laro, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaganhawa ito. Si Hong Zion ay nasiyahan din dito. At the same time, natuwa siya sa dati niyang desisyon. Sa ganitong paraan, mas mababawasan ang halaga ng paggawa ng pelikula sa hinaharap. Bukod dito, ito ay magiging mas ligtas at mas maginhawa. Ito ay tiyak na isang magandang bagay para sa kanya. Para naman sa iba pang kumpanya ng pelikula at telebisyon na nagkaroon na ng kasunduan sa Spacetime Game, lahat sila ay pumasok sa laro at nagsimulang mag-test shoot. Tungkol naman sa mga kumpanya ng pelikula at telebisyon na hindi nakipagkasundo, pagkatapos marinig ang balita mula kay Hong Zion at sa iba pa, hindi na sila mapakali. Hinanap nilang lahat si Hibo at humingi ng kooperasyon. Napakaganda ng kanilang mga ugali, at halatang tapat silang lahat. Sa pahintulot ni Huang Feng, si Hibo ay natural na sumusuporta sa pagdating ng mga taong ito. Hindi siya nagpahangin at nakipag-usap lang sa kanila ayon sa nararapat.
Pagkatapos ng lahat, siya at si Huang Feng ay pareho. Nais lamang nilang sakupin ang mas maraming bahagi ng merkado hanggat maaari. Ang serye ng mga aksyon na ito ay naging dahilan din ng iba pang kumpanya ng pelikula at telebisyon sa Huaxia na hindi mapatahimik. Maaari ba talagang mag-film ang mga kumpanya ng pelikula at telebisyon sa laro? Hindi makapaniwala ang isang direktor ng isang kumpanya ng pelikula at telebisyon at nagtanong sa kanyang nasasakupan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Hindi nila inaasahan na ang space-time game ay makakagamit ng virtual reality na teknolohiya sa ganoong lawak. Totoo naman, sabi ng subordinate, nakapasok na sa laro ang ilan sa mga kumpanya ng pelikula at telebisyon. Nakumpleto na rin nila ang kanilang mga test shoot at sobrang kontento na. Kumalat na rin ang balita. Hindi na maupo ang iba pang kumpanya ng pelikula at telebisyon. Lahat sila ay hinanap kami. Inaasahan ko na hindi magtatagal bago ang lahat ng mga kumpanya ng pelikula at telebisyon sa industriya ng entertainment, pati na rin ang mga independenteng filmmaker, ay makikipagtulungan sa space-time. Kabanata 1793. Paano nangyari ito? Bakas sa mukha ng CEO ng gaming company ang hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na ang industriya ng entertainment at ang industriya ng paglalaro, dalawang ganap na magkaibang larangan, ay talagang magtutulungan sa ilalim ni Huang Feng. Bagamat walang gaanong entertainment company sa China, at ang kabuuang bilang ng mga tao sa mga kumpanyang iyon ay hindi hihigit sa ilang libo, sila ay mga entertainment company pa rin. Ang pinakamahalagang bagay para sa isang kumpanya ng entertainment ay ang mga artista sa kanilang mga kamay. Hanggat sila ay mga sikat na artista, magkakaroon sila ng sariling mga tagahanga. Ang ekonomiya ng tagahanga sa China ay naging napaka-optimistiko sa mga nakaraang taon, at ang mga tagahangang iyon ay lubos na sumusuporta sa mga artista. Kapag napagkasunduan na ng mga kumpanya ng entertainment na ito ang space-time game, makakapag-shoot na ang mga artistang iyon ng mga pelikula at serye sa TV sa laro. Hindi mahirap isipin kung anong uri ng saloobin ang magkakaroon ng mga tagahanga ng mga artistang iyon sa space-time game. Dahil doon, napakalaki ng epekto ng bagay na ito. Bagamat sa panlabas, ito ay iilan lamang sa mga kumpanya ng entertainment na nakikipagtulungan sa space-time games, maaari itong magdala ng maraming potensyal na customer sa space-time games. Bukod dito, sa pag-promote ng mga kumpanya ng entertainment na iyon, ang space-time games ay magiging masikat sa China. CEO Wang, ang bilang ng mga taong sabay na online sa laro ng aming kumpanya ay bumababa nitong ilang araw. Tumingin ang taong nagsumbong sa CEO sa kanyang amo at maingat na sinabi. Alam niyang masama ang pakiramdam ngayon ng kanyang amo, at ayaw niyang sabihin sa amo ang ganitong masamang balita sa mga oras na ito. Gayunpaman, ang sitwasyon ay napakaseryoso, at ito ay napakaseryoso na hindi niya maipagpatuloy na itago ito. Nabawasan. Magkano ang nabawasan? Tanong ng CEO. Naghanda siya sa pag-iisip para sa pagbaba ng bilang ng mga tao sa online. Pagkatapos ng lahat, sa panahong ito, sa industriya ng paglalaro, ang paglulunsad ng The World ng Space-Time Games ay talagang sikat. Maraming mga manlalaro ang naakit dito, kaya hindi na siya nagulat na may isang bahagi sa kanila ang umalis. Ang tanging tanong niya ngayon ay kung gaano karaming mga manlalaro ang nawala sa kanila at kung gaano kalaki ang epekto ng pagtaas ng space-time games sa kanyang kumpanya. Mga isang ikatlo, lamambot ang boses ng tao. Ano? Napatayo sa gulat ang CEO at hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang nasasakupan. Ang dami mong sinabi. Pangatlo, panipi. Oo, ang pinakamataas na bilang ng mga online na manlalaro na mayroon tayo ngayon ay ikatlong bahagi lamang ng nakaraang bilang. Bukod dito, ang bilang na ito ay bumababa pa rin sa patuloy na pagbebenta ng world gaming equipment, sabi ng tao. Ito rin ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay hindi na niya ito kayang itago pa. Ito ay dahil ang pagkatalo ay masyadong malaki. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kanilang mga manlalaro ay nabawasan ng isang ikatlo. At iba-iba ang iniisip ng mga nanatili. Marami sa kanila ang interesado sa mga laro ng kumpanyang space-time games.
Marami sa kanila ay naglalaro pa rin ng mga tradisyonal na larong ito dahil hindi pa sila nakabili ng kagamitan sa paglalaro ng kumpanya ng Spacetime Games. Sa sandaling binili nila ito, may isip ang resulta. Isang pangatlo, nanlulumo na umupo ang CEO. Bagamat alam niyang makakaapekto sa kanila ang pag-usbong ng Spacetime Game Company, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki. Sa loob lamang ng ilang araw, nawala na ang ikatlong bahagi ng kanilang mga manlalaro. Kung nagpatuloy ito at ang Spacetime Game Company ay may mas maraming kagamitan sa paglalaro, paano sila mabubuhay? Magiging ghost server ba ang mga laro ng kanyang kumpanya, at walang maglalaro nito? Ito ay napaka-posible. Ano ang dapat niyang gawin? Sumakit ang ulo ng CEO ng gaming company. Sa oras na ito, ang pinakamagandang sitwasyon ay ang maglunsad sila ng virtual reality na laro para makipagkompetensya sa Spacetime Game Company. Pero imposible iyon. Wala silang kakayahang magsaliksik ng teknolohiyang ito. Sa katunayan, walang maraming kumpanya ng laro sa China na handang gumastos ng pera sa pananaliksik sa virtual reality. Iyon ay dahil ang pananaliksik ay nangangailangan ng maraming pamumuhunan, ngunit hindi ito ginagarantiyahan na ang pananaliksik ay magbubunga ng mga resulta. Karamihan sa mga kumpanya ng laro ay ayaw lumahok sa ganitong peligrosong pamumuhunan. Sa makatuwid, sa oras na ito, sila ay lugi lamang. Sa oras na ito, napagtanto nila ang kahalagahan ng virtual reality na teknolohiya at nagsisisi na hindi nila ito binuo noon. Gayunpaman, nang naisip nila kung paano nabigo ang iba pang mga domestic na kumpanya na namuhunan ng pera sa pagsasaliksik sa teknolohiyang ito na gumawa ng anumang mga resulta, nakakagulat na mas komportable sila. Ang Shidong Game Company ay isa sa ilang kumpanya ng gaming sa China na namuhunan sa virtual reality na teknolohiya. Paano na? Magagamit ba natin ang ating teknolohiya para patakbuhin ang laro? Tumingin si Fei Ming sa technical staff ng kanyang kumpanya at sabik na nagtanong. Oo, kaya natin. Sinabi ng teknikal na direktor, gayunpaman, kung ikukumpara sa teknolohiya ng Spacetime Game, ang aming teknolohiya ay malinaw na hindi kasing mature tulad ng sa kanila. Higit pa rito, ang katatagan ay hindi kasing ganda, at ang epekto ay mas malala. At sa parehong oras, ang gastos ay magiging napakataas. Ang halaga ng aming kasalukuyang kagamitan ay halos 3 beses na sa kanilang presyo ng pagbebenta. Kung opisyal naming ibebenta ito, ang presyo, panipi, hindi na kailangang sabihin, ang presyo ay tiyak na mas mataas. Ang Spacetime Game Company ay may mas mature na teknolohiya at mas mahusay na mga epekto, ngunit ito ay mas mura. Ang kanilang teknolohiya ay hindi maganda, ngunit ito ay mas mahal. Hanggat sila ay mga mamimili, malinaw na alam nila kung aling kagamitan ang bibilhin. Napakalaki ng pagkakaiba. Nagsalubong ang mga kilay ni Fei Ming, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Sa oras na ito, alam na niya na ang mga laro ng kanyang kumpanya ay mabilis na nawawalan ng mga manlalaro. Kung hindi sila gumawa ng anumang mga remedial na hakbang, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Tumango ang technical director at sinabing, kung tutusin, hindi naman masama ang ating teknolohiya kahit kumpara sa mga dayuhang kumpanya ng laro. Hindi naman sa huli ang ating teknolohiya, ito ay ang teknolohiya ng kumpanya ng Spacetime Game, ay masyadong advanced. Mula sa kanilang teknolohiya, nauuna sila sa atin ng hindi bababa sa 5 hanggang 8 taon. Malinaw ang kahulugan ng direktor. Hindi naman sa hindi sila sapat, ngunit napakalakas ng kalaban. Huminga ng malalim si Fei Ming. Alam niya na ang teknolohiyang ito ay hindi masyadong mahalaga sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya nag-invest ng napakaraming pera sa pagsasaliksik dito ay dahil may ambisyon siyang isang araw ay malampasan ang mga dayuhang kumpanya ng laro. Nang maglaon, nalaman din niya na ang pananaliksik ng kanyang kumpanya sa lugar na ito ay hindi mababa sa mga dayuhang kumpanya ng laro, at siya ay lubos na nasisiyahan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang isang kumpanya ng Spacetime Game ay biglang lilito at malalampasan sila sa larangang ito ng teknolohiya ng labis. Ang kanilang teknolohikal na antas ay nauna sa kanila ng 5 hanggang 8 taon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari nilang abutin ang mga ito sa loob ng 5 hanggang 8 taon. Pagkatapos ng lahat, sa panahong ito, ang kabilang partido ay magpapatuloy sa pagsasaliksik at pagbutihin.
At dahil ang kabilang partido ay may mas mahusay na pag-unawa sa teknolohiyang ito kaysa sa kanila, ang kabilang partido ay bubuo ng mas mabilis at mas mabilis. Ang agwat sa pagitan ng dalawang partido ay hindi lumiit dahil sa oras. Lalo lang itong lalago. Mayroon bang anumang paraan upang mapabilis ang pananaliksik, mapabuti ang katatagan, at mabawasan ang gastos? Tanong ni Fei Ming. Kung mayroon kaming mas detalyadong impormasyon, ang aming pananaliksik ay magiging mas maginhawa at mas mabilis. Sabi ng Technical Director, detalyadong impormasyon, bulong ni Fei Ming sa sarili. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Okay, you continue to research. Ipaubaya mo na sa akin ang iba, sabi ni Fei Ming. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Fei Ming at umalis. Sa puso niya, nagsimula na siyang magplano. Xiao Liu, hindi ka pa umaalis. Umalis na sila. Sa Spacetime Game Company, nakangiting sabi ni Hibo sa isa sa kanyang mga direktor. Dahil nagkaroon ng magandang balita sa kumpanya kamakailan, nagpa siya si Hibo na kumain ng magkasama ngayong gabi upang ipagdiwang. Inimbitahan din niya si Huang Feng, ngunit tinanggihan siya ni Huang Feng. Walang pakialam si Hibo. Alam din niya na kung naroon si Huang Feng, maraming tao ang kakabahan. Kahit na si Huang Feng ay kadalasang napakadaling kausap, siya ang boss ng kumpanya pagkatapos ng lahat. Bukod dito, matagal na siyang gumagawa ng desisyon. Siya ay may ugali ng isang superior na tao. Kapag nakita siya ng mga normal na empleyado, makakaramdam sila ng kaba. Iimpake ko na itong mga dokumento at aalis ka agad. Sabi ng director na pinangalanang Liu na medyo kinakabahan ang mukha. Sige, alis muna ako. Huwag ka na mag-aksaya ng oras. Malapit na ang kainan. Sabi niya Bo. Sige, pupunta ako dyan. Sabi ng direktor. Walang pakialam si Hibo at diretsyong umalis. Nang makita ng direktor na pinangalanang Liu na umalis si Hibo, nakahinga siya ng maluwag. Tapos, tumingin siya sa kaliwat kanan. Matapos makumpirma na nakaalis na ang lahat sa kumpanya, nag-alinlangan siya sa kanyang upuan. Sa huli, nagpasya siya at pumunta sa opisina ni Hibo. Nakalak na ang pinto ng opisina ni Hibo. Hindi naman pinanghinaan ng loob ang direktor dahil dito. Sa halip, inilabas niya ang ekstrang susi na palihim niyang inihanda at madaling binuksan ang pinto ng opisina. Pagkatapos nito, pumasok ang direktor sa opisina at mabilis na hinanap. Alam niyang pupunta rito ang mga security guard para magpatrolya kada 5 minuto. Sa makatuwid, wala nang maraming oras para sa kanya. Hinalungkat ng direktor na may apelyidong Liu ang mesa ni Hibo at ang kanyang mga drawer, ngunit wala siyang nakita. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Kung tutuusin, maaari siyang malantad anumang oras. Kung mahahanap niya ang bagay na iyon, kahit na nalantad siya, hindi mahalaga. Kung nalantad siya ng hindi nahanap, kung gayon ito ay kakilakilabot. Sa oras na ito, bigla niyang nalaman na tila may sikretong compartment sa mesa ni Hibo. Siya ay masaya. Napakatago ng lihim na kompartimento na ito. Dapat itong gamitin upang itago ang mga mahahalagang bagay. Gayunpaman, nang bubuksan na ng direktor ang secret compartment, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Kabanata 1794. Agad na natakot si Manager Liu, at maraming malamig na pawis ang biglang lumitaw sa kanyang likod. Hindi niya namamalaya na tumingin sa direksyon ng pinto, ngunit nakita niya na si Hibo, na dapat ay umalis, ay nakatayo na doon sa ilang sandali. Sa tabi niya, may 2 security guard ng kumpanya. Supervisor Liu, ano ang hinahanap mo sa aking opisina? Bakit hindi mo sabihin sa akin, at tutulungan kitang mahanap ito? Tumingin si Hibo sa supervisor at sinabi, Ito, Mr. He, please listen to me. Sabi ni Supervisor Liu na may maputlang mukha. Okay, magpaliwanag ka. Nakikinig ako, hindi nagmamadaling sabi ni Hibo. Ako, basta, nakita ko lang na medyo magulo ang opisina ni Mr. He, so, gusto kong tumulong sa pag-aayos. Kinakabahang paliwanag ni Supervisor Liu, ngunit hindi siya naniwala sa sarili niyang paliwanag. Sino ang tutulong sa pag-aayos sa oras na ito? Tsaka pumasok siya na may dalang ninakaw na susi. Oo nga, tumingin lang si Hibo sa kanya ng nakangiti, at hinintay siyang matapos bago sabihin, Supervisor Liu,
sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? O sa puso mo, ganoon lang kataas ang IQ ko? Panipi, flop. Biglang lumuhad si Supervisor Liu at tumingin kay Hibo na may pagsusumamo na mukha, Mr. He, alam kong mali ako, please let me go this time, I promise na hindi ko na uulitin. Pumasok si Hibo, at sinundan siya ng dalawang security guard na nasa likuran niya. Pagkatapos noon, isinara nila ang pinto at nagbabantay sa pinto. Hindi nagbago ang mukha ni Hibo sa mukha ng pagmamakaawa ni Supervisor Liu. Sinabi niya, sabihin mo sa akin, sino ang nagtanong sa iyo na gawin ito, at ano ang ipinagagawa niya sa iyo? Ako, nag-alinlangan si Supervisor Liu, na parang ayaw niyang sabihin. Ayaw mong sabihin. Pagkatapos ay tatawag ako ng pulis at kakasuhan ka ng commercial espionage. Isa pa, ninakaw mo ang mga gamit ko. Pagdating ng panahon, malamang na makulong ka ng ilang taon, sabi niya Bo. Hindi. Natakot si Supervisor Liu. Sa katunayan, hindi siya masyadong matapang, at mabilis na sinabi, si Fei Ming iyon, hiniling sa akin ni Mr. Fei na gawin ito, yung Fei Ming mula sa Ten Dragons. Tanong ni Hibo, siya mismo ang pumasok sa linyang ito ng trabaho, kaya natural, kailangan niyang maunawaan ang mga tao sa linya ng trabahong ito, kaya alam niya ang pagkakakilanlan ni Fei Ming. Oo, siya iyon. Sinabi ni Supervisor Liu, hiniling niya sa akin na nakawin ang mga teknikal na dokumento ng kumpanya na may kaugnayan sa virtual reality, at ibigay ang mga ito sa kanya, the more the better. Tinanong kanya, tapos ginawa mo. Ikaw ang direktor ng kumpanya. Anong mga kondisyon ang ipinangako niya sa iyo? Sabi niya Bo, ang Vice President ng Ten Dragons. Sinabi ni Supervisor Liu, at 500,000 ERM. Pagkatapos ng lahat, si Shidong ang pinuno ng industriya ng paglalaro. Kaakit-akit pa rin ang posisyon ng Vice-Presidente. Higit pa rito, 500,000 ang cash. Hindi nakapagtataka na natukso si Supervisor Liu. Idiot, sinabi ni Hibo, wala ka talagang pananaw. Bagamat ang Ten Dragons ay nangunguna pa rin sa industriya ng paglalaro, sandali na lang bago natin sila malampasan sa ating kasalukuyang lakas at bilis ng pag-unlad. Bukod dito, hindi ito magtatagal. Talagang handa kang ipagkanulo ang mga interes ng kumpanya para sa posisyon ng Vice-Presidente ng Ten Dragons at 500,000 ERM lamang. Bobo ka talaga, panipi. Yes, I was stupid. Nataranta ako saglit. Director He, please let me go. Sabi ni Manager Liu, dalhin mo siya, pagkatapos ay tumawag ka ng pulis at hayaan silang humawak, sabi ni Hibo sa dalawang security guard. Oo, humakbang ang dalawang security guard at kinaladkad si Supervisor Liu palabas ng silid ng walang paliwanag. Director He, I know I was wrong. I really know I was wrong. Please let me go. Ayokong makulong. Sumigaw si Supervisor Liu sa taas ng kanyang mga baga, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Hibo. Parang hindi niya narinig. Gayunpaman, nang hilahin si Supervisor Liu palabas ng opisina, muli siyang bamulong, stupid. Sa katunayan, ang ugali ni Supervisor Liu ay talagang hanggal sa paningin ni Hibo. Hindi pa banggiti na inabandonan niya ang kumpanyang Spacetime Game na malapit nang mag-alis sa kanyang harapan para sa posisyon ng Vice-Presidente ng kumpanyang Shilong. Ito ay isang desisyon ng walang anumang pag-iintindi. Bilang karagdagan, ang 500,000 ERM na cash ay masyadong maliit sa mga mata ni Hibo. Alam din niya na ang mga dayuhang kumpanya ng pasugalan ay interesado rin sa teknolohiya ng kanilang kumpanya. Kung talagang nakuha ni Direk Lee ang impormasyong ito at naibenta ito sa ibang bansa, posibleng ibenta ito sa halagang 10 milyon. Gayunpaman, si Supervisor Liu ay talagang natukso ng 500,000 ERM lamang. Kung hindi ito hanggal, ano? Talagang hindi namalayan ni Hibo na mayroon pala talagang isang taong kulang sa paningin sa gitnang pamamahala sa ilalim niya. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Hibo ang telepono at tinawagan si Huang Feng. Director Huang, gaya ng inaasahan mo, may interesado sa impormasyong iyon. Sino ta? Dumating ang boses ni Huang Feng. Fei Ming ng 10 Dragons, sabi ni Hibo. Hindi ko inaasahan na ang malaking boss ng domestic gaming industry ay gagamit ng mga ganitong paraan. Sinabi ni Huang Feng, okay, alam ko ang tungkol dito. Ituloy mo ang pagkain, ako na ang bahala sa iba.
Okay, sabi ni Hibo. Pagkatapos nito, ibinaba ni Hibo ang telepono at inilabas ang sikretong compartment, ngunit wala itong laman. Hindi napigilan ng sulok ng kanyang bibig na ipakita ang bakas ng ngiti. Bago ito, naisip na ni Huang Feng at Hibo na may ilang mga tao mula sa kumpanya ng paglalaro na hindi makakatalo sa kanila sa isang labanan, kaya gagamit sila ng ilang mga underhanded na pamamaraan. Isa na rito ang pamamaraan ng pagnanakaw na ito, kaya pinaghandaan na ito ng dalawa. Sa secret compartment na ito, walang inilagay si Hibo. Ito ay isang pin lamang. Nalinlang si Supervisor Liu. Sa katunayan, kahit si Hibo ay walang teknolohiya para sa virtual reality. Alam niyang may research institute si Huang Feng. Ang teknolohiya sa lahat ng kanyang mga industriya ay binuo ng instituto ng pananaliksik na iyon, kabilang ang teknolohiya ng virtual reality. Ang mga teknikal na dokumento ay nasa instituto pa rin ng pananaliksik. Napaka-curious din ni Hibo tungkol sa research institute na ito. Dapat malaman ng isang tao na sa mga industriya ni Huang Feng, marami sa mga teknolohiya ang nangunguna sa industriya. Ang instituto ng pananaliksik na ito ay may mahalagang papel. Napaka-curious ni Hibo kung sino ang nasa research institute at kung gaano karaming mga advanced na teknolohiya ang binuo. Gayunpaman, dahil hindi nagkusa si Huang Feng na kunin siya, natural na hindi siya magkusa na magtanong. Dapat ang research institute na iyon ang pinakamahalagang lugar para kay Huang Feng. Halos imposibleng makapasok ang mga ordinaryong tao. Para naman sa mga tulad ni Supervisor Liu na nakatutok sa kumpanya, natakot sila na ma-disappoint sila. Walang masyadong detalyadong dokumento sa kumpanya. Ang kanilang misyon dito ay pangunahing patakbuhin at panatilihin ang kumpanya. Ang tunay na pangunahing impormasyon ay wala dito. Gago, muling sabi ni Hibo sa sarili, saka lumabas ng opisina. Kabanata 1795, Idiot, mahinang sabi ni Huang Feng pagkatapos ibaba ang telepono. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ng paglalaro ng Shidong ay ang pinuno ng industriya ng paglalaro. Itinuring din si Fei Ming na isang celebrity at may kaunting prestihiyo sa industriya ng paglalaro. Naisip ni Huang Feng na ang kabilang partido ay magkakaroon ng patas na kompetisyon sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na sila ang unang makakatingin sa kanyang impormasyon. Sa opinyon ni Huang Feng, ang kanilang pag-uugali ay talagang hanggal. Bakit niya iiwan ang ganoong mahalagang impormasyon sa isang hindi ligtas na lugar? Wala silang pakialam sa kanyang mga hakbang sa seguridad. Naisip ba nila na makukuha nila ang kanyang impormasyon sa pamamagitan ng panunuhol sa isang supervisor? Sa dami ng iniisip niya, mas nagiging tanga siya. Gayunpaman, dahil may nakagawa na ng aksyon, nagpa siya si Huang Feng na patikim sa kanila ng sarili nilang gamot. Tumawag siya ng ilang bodyguard na pinalitan niya mula sa storage box at hiniling sa kanila na tingnan ang Shillong Game Company. Hindi ba nila gusto ang kanyang impormasyon sa virtual reality? Pagkatapos ay sasamantalahin niya ang mga ito. Sa makatuwid, noong gabing iyon, habang si Fei Ming ay sabik na naghihintay sa pag-unlad ni Supervisor Liu, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa kanyang mga nasasakupan. Ano, nasira ang research lab natin? Gulat na tanong ni Fei Ming. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Parang hindi siya makapaniwala sa balitang ibinalita ng kanyang nasasakupan. Ito ay sobrang nakakagulat. Oo, ngayon lang. Nag-aalalang sabi ng kausap. Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa aming research lab, pinatumba ang mga tao sa loob, at sinira ang lahat ng impormasyon sa loob. Bagamat walang research lab ang Shillong Game Company tulad ng Huang Feng, sila pa rin ang nangungunang kumpanya sa industriya ng paglalaro ng China, at binigyan nila ng malaking kahalagahan ang pananaliksik at pag-unlad. Sa makatuwid, nagkaroon sila ng research lab, at naroon ang mga nag-aral ng virtual reality. Alam mo ba kung sino ang may gawa nito? Nagmamadaling tanong ni Fei Ming. Ang mga salitang, space-time game, ay hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang isipan. Masyadong nagkataon lang na hindi maiwasan ni Fei Ming na pag-ugnayin ang dalawang bagay na ito. Baka senyales ito ng guilt dahil may nagawa siyang masama. I don't know. Nasira yung surveillance equipment doon. Experienced na sila. Plus, na-knockout yung mga tao sa scene bago nila makita ng malinaw yung mukha nila, the person on the phone said.
Dapat malaman na ang mga tao mula sa Shidong Gaming Company na ipinadala ni Huang Feng sa pagkakataong ito ay pawang mga first-rate na manlalaban. Not to mention the developers of the Shidong Gaming Company, mga ordinaryong tao lang sila. Kahit na ang mga dayuhang espesyal na puwersa ay maaaring hindi matuklasan ang pagkakaroon ng mga taong ito. Malaki ba ang nawala sa iyo? Tanong ni Fei Ming. Pakiramdam niya ay nanginginig ang kanyang boses, at siya ay kinakabahan at natatakot. Ang lahat ng impormasyon sa loob ay nawasak, sabi ng tao sa telepono. Malungkot na sinabi ng nasa kabilang dulo ng telepono, kabilang ang data ng virtual reality na aming sinasaliksik, pati na rin ang data ng bagong laro na aming sinasaliksik at binuo, pati na rin ang data ng mga tumatakbong laro, wala na ang lahat. Hlang. Nang marinig ang ulat, nahulog ang telepono ni Fei Ming mula sa kanyang kamay at tumama sa lupa. Parang papel ang mukha niya. Upang makapagsaliksik ng virtual reality na teknolohiya, ang kumpanya ni Fei Ming ay namuhunan ng maraming lakas tao at mapagkukunan. Bagamat hindi ito kasing husay ng Shillong Game Company, mas mahusay ito kaysa sa iba pang kumpanya ng laro. Gayunpaman, ang lahat ng teknolohiya ay nawala na ngayon. Kung nais nilang ipagpatuloy ang pananaliksik, kailangan nilang magsimula sa simula. Kahit na mayroon pa silang mga mananaliksik at may ilang karanasan, nangangailangan pa rin ito ng maraming lakas tao at mapagkukunan upang mabuo ang mga nakaraang resulta. Ang lahat ng mga nakaraang pamumuhunan ay walang kabuluhan. Not to mention, this time, sinira pa ng kabilang partido ang data ng mga larong sinasaliksik at pinapatakbo nila. Isa rin itong malaking kawalan. Ang mga bagong laro ay hindi pa inilabas. Sa karamihan, mawawalan sila ng pera at kailangang magsimulang muli. Gayunpaman, kung nawala ang data ng mga larong tumatakbo, makakaapekto ito sa mga larong pinapatakbo nila ngayon. Malaki ang magiging epekto nito. Sabihin sa mga teknisyan na ibalik ang data sa lalong madaling panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Fei Ming ang kanyang telepono at sinabing, kahit anong presyo ang kailangan nating bayaran, kailangan nating tiyakin na tumatakbo ng normal ang mga tumatakbong laro. Sige, gagawin ko agad. Naunawaan ng tao sa kabilang dulo ng telepono ang kahalagahan ng insidenteng ito. Kung hindi nila ito mahawakan ng maayos, maaaring mawala ang posisyon ng Shillong Game Company bilang nangungunang kumpanya ng laro sa industriya. Pagkatapos ibaba ang telepono, nahiga si Fei Ming sa sofa, pagod na pagod. Muling lumitaw sa kanyang isipan ang batang mukha ni Huang Feng. Bagamat wala siyang anumang ebidensya, katutubo na naramdaman ni Fei Ming na ang insidenteng ito ay may kinalaman sa Huang Feng at Shillong Game. Gayunpaman, dahil wala siyang anumang ebidensya, wala siyang magagawa kahit na pinaghihinalaan niya ang Shillong Game Company. Tsaka siya ang unang nagsimula ng pangyayaring ito. Sa oras na ito, pinagsisihan ni Fei Ming ang pakikipag-usap kay Huang Feng. Kung wala siyang ginawa, hindi gagantay ang Shillong Game Company. Ang kumpanya ni Huang Feng ay nakabuo ng virtual reality na teknolohiya. Kung si Fei Ming ay taos-pusong nais na makipagtulungan sa Shillong Game Company, magkakaroon siya ng pagkakataon. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit nagpasya siyang lumaban sa Shillong Game Company noong panahong iyon. Gayunpaman, maliwanag na huli na para magsisi ngayon. Hindi makalusot ang Shillong Game Company kay Supervisor Liu, kaya napakataas ng posibilidad na mabaigo. Sa makatuwid, mabilis at walang awa na gumanti ang Shillong Game Company. Wala man lang oras si Fei Ming para maghanda. Ang pag-aalala ni Fei Ming ay hindi makatwiran. Kinabukasan, dumating ang mga pulis at inalis siya sa opisina. Ang dahilan ay, syempre, na inilantad ni Supervisor Liu si Fei Ming upang mabawasan ang kanyang sariling pagkakasala. Sa makatuwid, si Fei Ming ay natural na kailangang kunin. Ang pag-aresto kay Fei Ming ay isang malaking dagok sa She-Dragon Game Company. Pagkatapos ng lahat, ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Fei Ming na ang She-Dragon Game Company ay nagawang umangat mula sa isang posisyon sa gitnang uri tungo sa isang pinuno sa larangan. Masasabing pinakamalaki ang kontribusyon ni Fei Ming, at pinakamataas din ang kanyang prestihiyo sa mga empleyado. Kahit na ang babala ni Fei Ming na bigyang pansin ang opinyon ng Spacetime Game Company ay hindi sineseryoso ng mga shareholder ng kumpanya, naniniwala pa rin sila kay Fei Ming. Kung tutuusin, ang kakayahan ni Fei Ming sa nakaraan ay halata sa lahat,
at ang mga ordinaryong empleyado ay naniniwala din kay Fei Ming. Ngunit ngayon, si Fei Ming ay talagang kinuha sa publiko. Ang bagay na ito ay medyo seryoso. Dati, kapag sila ay sinusupil ng kumpanyang Space-Time Game, walang masyadong nakaramdam ng panik. Marami sa kanila ang naniniwala na makakaisip si Fei Ming ng paraan para labanan ang Space-Time Game, at kalaunan ay pangunahan ang kumpanya na patatagin ang kanilang posisyon. Ngunit ngayon, ang puso ng lahat ay nagsimula ng magpanik. Inalis na ang haligi ng kumpanya, kaya wala silang nagawa kundi ang magpanik. Samantala, hindi pa tapos ang pag-atake sa Shidong Game Company. Kagabi, napakaraming pagkalugi ang naranasan nila, at nawalan sila ng maraming mahalagang data. Sa katunayan, maliban sa research lab, ang operating computer room ay na-target din. Bagamat maraming teknisyan ang nagtrabaho ng magdamag upang mapanatili ito, hindi sila gaanong nakapagbago. Bilang resulta, sa kanilang laro ngayon, maraming data ng mga manlalaro ang talagang nabura. Ang lahat ay kailangang magsimula sa simula. Ang karakter ng laro ay bumalik sa orihinal nitong estado. Ang pagbabagong ito ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa mga manlalaro. Pagkatapos ng lahat, maraming mga manlalaro ang namuhunan ng maraming pera sa laro. Sa huli, walang natira. Hindi ba masasayang ang oras at pera na kanilang ipinuhunan? Siyempre, hihingi sila ng kabayaran mula sa Shidong Gaming Company. Sa mga humihingi ng kabayaran, marami sa kanila ang nagsisikap na samantalahin ang sitwasyon. Hindi mali ang kanilang data, at hindi sila nawalan ng anumang kagamitan. Gayunpaman, ngayong marami sa kanila ang nagkakaproblema, natural na gusto nilang sumali sa kaguluhan at umani ng ilang benepisyo. Sa kabilang banda, ang Shidong Game Company ay nawalan ng maraming data. Hindi nila alam kung sino ang may problema sa kanilang mga account at kung sino ang hindi. Kapag nabayaran na nila ang lahat ng humihingi ng kabayaran, hindi ito magiging magandang bagay para sa kanila. Kahit na ang kagamitan ay ilang code lamang sa kanila, kung masyadong maraming magagandang kagamitan ang lumitaw, tiyak na hindi ito magiging magandang bagay para sa buong laro. Gayunpaman, gusto nilang tumanggi, ngunit hindi nila magawa dahil hindi sila makapagpakita ng anumang ebidensya. Nag-iingay din ang mga manlalaro, at malamang na hindi alam ng mga tao ng Shidong Game Company na marami sa mga manlalarong humingi ng kabayaran ay instigasyon ng Space-Time Game Company. Ang dahilan kung bakit lumaki ang usaping ito at mas maraming manlalaro ang nasasangkot ay dahil nasa likod nito ang Space-Time Game Company. Hindi naramdaman ni Huang Feng at Hibo na may mali dito. Ang mundo ng negosyo ay parang isang larangan ng digmaan. Dahil nakagawa na ng hakbang ang kalaban-laban sa kanila, wala silang dahilan para madali silang pakawalan. Pag-isipan ito, kung hindi sila napaghandaan, talagang ninakaw ni Supervisor Liu ang data. Anong uri ng dagok yon sa bagong Space-Time Game Company? Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, kailangan nilang sundan ang tagumpay at sirain ng Shidong Game Company. Kabanata 1796. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong magbayad o hindi? Sa Shidong Game Company, marami sa mga executive ng kumpanya ang nagpupulong para talakayin ang bagay na ito. Kamakailan, ang kanilang Shidong Game Company ay masasabing isang kalamidad. Una, nasira ang kanilang data. Pagkatapos, ang haligi ng kumpanya, si Fei Ming, ay inaresto. Matapos kumalat ang balita, bumagsak ang presyo ng stock. Ngayon, may usapin tungkol sa pagtitipon ng mga manlalaro. Kung ang usapin na ito ay hindi haharapin ng maayos, ang kanilang laro ay maaaring gumuho. At ngayon, lahat ay nagtipon upang pag-usapan kung paano haharapin ang usaping ito. Noong nakaraan, ang ganitong mga pagpupulong ay palaging pinamumunuan ni Fei Ming. Siya ay namamahala sa 10 dragons sa loob ng maraming taon, at lahat ay nasanay sa kanyang pamumuno. Ngayong bigla siyang kinuha, hindi nasanay ang lahat. Hindi ba natin kayang bayaran? Galit na sabi ng isang executive ng kumpanya. Nakita mo rin, sa bawat laro, mahigit kalahati ng mga manlalaro ang humihingi ng kompensasyon. Nagbanta pa sila na aalis sa laro kung hindi sila makontento. Kung isa o dalawang tao lang, hindi na lang natin pinansin. Ngayong napakaraming tao ang kasali, wala nang ibang paraan. Ngunit maraming mga tao na nangangisda sa kaguluhang tubig. Kung talagang mabayaran natin sila, ang balanse ng laro ay masisira.
Sabi ng isa pang executive. Walang ibang paraan. Mapatahimik lang muna natin ang galit ng mga manlalaro. Kung tutuusin, marami nga sa kanila ang nawala ng kagamitan at pera. Kung tungkol sa balanse ng laro, maaari tayong gumamit ng ibang paraan para makamit ang balanse. May nagsabi, iyon lang ang paraan. Tumanggo naman ang iba. Nangyari ang lahat ng ito dahil kay Fei Ming. Sabihin mo sa akin, bakit niya pinuntahan ang Huang Feng na iyon? Ang kanilang space-time game ay malakas, ngunit hindi nila maaaring sakupin ang buong market ng sabay-sabay. Laging may puwang para mabuhay tayo. Ngayong nasaktan natin si Huang Feng, malapit na ang kanyang paghihiganti. Kakailanganin nating magdusa sa katahimikan, at ang kumpanya ay nasa isang krisis ngayon. May biglang nagpalit ng sisi kay Fei Ming. Kung noon pa man, dahil sa reputasyon at kakayahan ni Fei Ming, hindi nila kukwestiyonin ang desisyon ni Fei Ming, at hindi rin sila mangangahas na magchismi sa kanyang likuran. Kung tutuusin, kitang-kita sa lahat ang kakayahan ni Fei Ming. Kung wala siya, hindi magkakaroon ng 10 Dragons ngayon, at hindi sila ang magiging leader sa industriya. Gayunpaman, dahil sa maling desisyon ni Fei Ming, nahulog ang kumpanya sa isang krisis at bumagsak ang presyo ng stock. Bilang mga shareholder, nasira ang kanilang mga interes, kaya hindi sila nasisiyahan. Kadalasan, kapag matutulungan sila ni Fei Ming na kumita ng pera, natural na wala silang sasabihin. Ngayon na gusto ni Fei Ming na mawalan sila ng pera, natural na hindi sila papayag. Tama, masyadong impulsive si Fei Ming this time. May sumigaw, napakarami na nang narating ni Huang Feng sa murang edad, kaya dapat ay napaka-ambisyosa niya. Kung ganoon nga, kapag nalaman niyang may Pekona kalaban sa kanya, tiyak na gusto niyang maghiganti. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa Pekona, at hindi rin siya magiging napakatalino. Sa bandang huli, kahit na si Fei Ming ay nag-iisip lamang na makipag-away sa kanya, masyadong hindi matalino. Hindi masama, tumanggo naman ang iba bilang pagsang-ayon. Sa pagkakataong ito, bumagsak ang presyo ng stock ng kumpanya, at nasira ang interes ng kumpanya. Kailangang may maging scapegoat, at ang taong ito ay halatang angkop na piliin si Fei Ming. Sino ang nagsabi sa kanya na gawin ang desisyon na iyon? Sa oras na ito, nakalimutan na nila na si Fei Ming ay tumulong sa kumpanya noon, at hindi rin pinansin na pinaalalahanan sila ni Fei Ming na bigyang pansin si Huang Feng, ngunit hindi nila ito pinansin. Kung binigyang pansin nila si Huang Feng at ang space-time game sa simula, at gumawa ng plano ng mas maaga, hindi na kailangang pumili si Fei Ming ng ganoong matinding paraan. Gayunpaman, sa oras na ito, malinaw na hindi nila mahanap ang dahilan mula sa kanilang sarili. Titingnan lamang nila ang mga pagkukulang ng iba, at si Fei Ming, na wala rito, ay malinaw na angkop na kandidato. Sa makatuwid, nang wala si Fei Ming, itinulak nila ang lahat ng sisihin sa kanya. Kasabay nito, inihayag nila sa publiko na si Fei Ming ay tinanggal sa kanyang posisyon, na maaaring ituring na isang paliwanag sa publiko. Tungkol naman sa kahilingan ng mga manlalaro, maaari lamang silang sumang-ayon dito. Ayon sa kahilingan ng mga manlalaro, binayaran nila ang mga ito ng ilang high-grade equipment at ilang game coins. Sa isang tiyak na lawak, ito ay katumbas ng pagkawala ng maraming pera. Gayunpaman, ang mga kahihinatnan nito ay mabilis na nahayag. Ang orihinal na bihirang kagamitan ay naging isang bagay na makikita sa mga lansangan, at hindi na mahalaga. Ang mga high-grade na manlalaro at game coin ay medyo hindi nasisiyahan dito. Noong una, gumugol sila ng maraming pagsisikap at pera para maging iba sila sa mga normal na manlalaro. Ngunit ngayon, kung ano ang mayroon sila, mayroon din ang mga normal na manlalaro. Paano sila magpapatuloy sa paglalaro? Sa makatuwid, ang mga aksyon ng kumpanya ng Shidong na pasugalan ay hindi lamang nabigo na patahimikin ang galit ng mga manlalaro. Ngunit naging malungkot din ang mga barya sa laro at mga matataas na grado sa laro, at sinabi nilang lahat na hindi na sila maglalaro. Ang sitwasyong ito ay agad na nagpanik sa kumpanya ng paglalaro ng Shidong. Pagkatapos ng lahat, kung ang isang laro ay maaaring kumita o hindi, higit sa lahat ay nakasalalay sa mga manlalaro na may mataas na grado at mga barya sa laro. Ngayong ang mga taong ito ay nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan at gustong huminto, ang Shidong Gaming Company ay natural na nataranta. Malinaw, ang mga kagamitan na ibinigay noon ay hindi na maibabalik,
kaya sinabi ng kumpanya ng Shidong na pasugalan na maglalabas sila ng mas mataas na antas ng mga armas sa lalong madaling panahon, umaasa na mapanatili ang mga matataas na manlalaro at mga barya ng laro, at hayaan silang magkaroon ng mas mataas na layunin. Gayunpaman, hindi nakamit ng pagkilos na ito ang resulta na gusto nila. Bagamat maglalabas sila ng mga armas na may mataas na grado, nawala ng tiwala ang mga manlalarong may mataas na grado at mga game coin sa kumpanya ng paglalaro ng Shidong. Paano kung sila ay nagsumikap at gumastos ng maraming pera at gumawa ng maraming bagay para makuha ang matataas na uri ng mga armas na iyon, at ang insidenteng ito ay naulit muli, at sila ay inilagay muli sa parehong antas ng mga normal na manlalaro? Hindi kaya sayang na naman ang pera nila? Sa oras na iyon, ang kumpanya ng paglalaro ng Shidong ay muling magpapalabas ng mga mas mataas na uri ng armas. At lokohin na naman sila ng pera nila. Malinaw, hindi inisip ng mga manlalaro na sila ay magiging hanggal, at hindi na sila nagtitiwala sa kumpanya ng paglalaro ng Shidong. Pagkatapos ng lahat, ito ay nangyari minsan, at mahirap sabihin na ang Shidong Gaming Company ay hindi na uulitin. Sa oras na iyon, maaari lamang nilang sabihin na ang data ay nawala muli, at maaari silang kumita muli ng kanilang pera. Malinaw, ang mga manlalaro na nakaunawa sa puntong ito ay sunod-sunod na umalis sa laro sa ilalim ng Shidong Gaming Company. Bilang karagdagan, inayos ni Huang Feng at Hibo ang Water Army upang higit pang palawakin ang epekto ng insidenteng ito, at mas maraming manlalaro ang umalis sa laro ng sunod-sunod. Kabanata 1797. Paano nangyari ito? Nataranta ang mga tao mula sa Shidong Game Company nang makita nila ang sitwasyon. Hindi nalutas ng kanilang mga aksyon ang problema sa harap nila. Sa halip, naging sanhi ito ng pagmumura ng mga manlalaro, at patuloy na bumababa ang bilang ng mga taong online. At ang mga nagmumura sa laro ay naapektuhan din ng pag-iisip ng ibang mga manlalaro na naglalaro ng laro. Noong una, may mga taong ayaw umalis sa laro, ngunit dahil sa sitwasyong ito, sila ay naapektuhan at piniling umalis. Nagdulot ito ng avalanche na sitwasyon sa kanilang harapan. Tungkol dito, ang mga tao mula sa Shidong Gaming Company ay walang ideya kung ano ang gagawin. Bagamat nagmamadali silang gumawa ng ilang aktibidad upang subukan at hikayatin ang mga manlalaro na manatili, hindi halata ang epekto. Ang mga high-end na manlalaro at soft money na mga manlalaro ay nawalan na ng tiwala sa kanilang laro. Bukod dito, pagkatapos ng ilang araw ng word-of-mouth fermentation, ang larong World na inilunsad ng Spacetime Game Company ay malawak na pinuri. Natural, ang mga taong mahilig sa mga laro ay sabik na sumali dahil inihayag ng Spacetime Game Company na ang laro ay magkakaroon lamang ng isang server. Sa makatuwid, mas mahusay na pumasok sa laro ng maaga hanggat maaari. Kung hindi, mahuhuli sila sa mga pangunahing manlalaro kung huli silang pumasok sa laro. Dahil dito, hindi lamang ang mga laro ng Shidong Game Company, kundi pati na rin ang mga laro ng iba pang kumpanya ng laro ay lubhang naapektuhan. Ang mga bumili ng kagamitan sa laro ng World ay pumasok na sa laro, at ang mga hindi bumili nito ay naghahanda na bumili nito. Gayunpaman, kabilang sa iba pang kumpanya ng laro na ito, ang Shidong Game Company ang nangunguna, at dahil sa pagkawalan ng data, sila ang pinaka-naapektuhan. Sa oras na ito, nagsimulang makaligtaan ng mga tao ng Shidong Game Company si Fei Ming. Dati, kapag nagkakaproblema ang kumpanya nila, lalapit si Fei Ming para lutisin ito. Noong nakaraan, kapag nasa paligid si Fei Ming, hindi ito masyadong inisip ng mga shareholder ng kumpanya. Naisip pa nila na malulutas nila ang mga problemang iyon kung sila ang nasa posisyon ni Fei Ming. Gayunpaman, ngayong wala na si Fei Ming, napagtanto nila kung gaano kahalaga si Fei Ming at kung gaano kaliwanag ang agwat sa pagitan nila ni Fei Ming. Habang patuloy na bumababa ang bilang ng mga taong online sa laro, ang presyo ng stock ng Shidong Game Company ay patuloy na bumaba ng mas mabilis at mas mabilis. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na kung dapat nilang anyayahan si Fei Ming pabalik. Gayunpaman, bago sila makapagdesisyon, nakatanggap sila ng isang nakakagulat na balita. Si Fei Ming ay sumali sa Spacetime Game Company. Nang marinig ng mga shareholder ng Shidong Game Company ang balitang ito, lahat sila ay natigilan sa mahabang panahon. Nang bumalik sila sa kanilang katinuan, sinumpa nilang lahat si Fei Ming bilang isang taksil.
May nagsabi pa na sina Fei Ming at Huang Feng ay nagsabuatan sa isa't isa para sirain ang Shillong Game Company. Gayunpaman, malinaw na nakalimutan ng mga taong ito na sa oras na ito, inalis na nila si Fei Ming sa kanyang posisyon. Sa madaling salita, si Fei Ming ay hindi na miyembro ng kumpanya ng laro ng Shidong, kaya walang tanong kung pinagtaksilan niya sila o hindi. Ngunit ngayon, ang galit ay nagpawala ng isipan sa mga shareholder na ito. Hindi nila naisip ang tungkol dito. Ang kumpanya ay nasa isang kaila-hilakbot na estado, at ngayon na nangyari ito, ang labas ng mundo ay mas pessimistic tungkol sa kumpanya ng laro na Shidong. Sa kumpanyang Space-Time Game, tumingin si Fei Ming kay Huang Feng na may nagtatakang ekspresyon at nagtanong, Director Huang, bakit mo ako pinili? Sa orihinal, sa kaso ng conclusive evidence, at sa Jiangzhou, sa sitwasyon ni Fei Ming, imposible para sa kanya na makalabas ng ganoon kabilis. Lalo na dahil ang Jiangzhou ay itinayo sa kanyang base camp ni Huang Feng, mas mahirap para kay Fei Ming na makalabas ng ganoon kadali. Gayunpaman, ilang araw pa lang siyang nakakulong. Habang iniisip niya kung makukulong siya, pinalaya siya. Sa oras na iyon, nabigla rin siya, ngunit pagkatapos marinig na ang kumpanya ng Space-Time Game, ay sumuko sa mga paratang laban sa kanya, naunawaan niya kung ano ang nangyayari. Pagkalabas ni Fei Ming sa himpilan ng pulisya, dinala siya sa punong tanggapan ng kumpanyang Space-Time Game upang makita si Huang Feng. Sa pagtingin sa nakakatawang batang si Huang Feng sa kanyang harapan, ang puso ni Fei Ming ay napuno ng emosyon. Alam niyang pareho silang natalo ng Shidong Game Company nitong binatang kaharap niya. Kung hindi sumuko si Huang Feng, maaaring kailanganin niyang makulong. Hindi rin maganda ang sitwasyon ng kumpanya ng laro ng Shidong. Sa ganoong kaikling panahon, pinatalsik ng binatang ito ang kanilang pinuno at mabilis itong pinalitan. Alam ni Fei Ming na sa larong World, at sa pangyayaring ito, sa industriya ng paglalaro ng China, sa pangkalahatan ay walang kumpanyang maaaring magbanta kay Huang Feng at sa Space-Time Game. Maging ang kumpanyang Shidong ay natalo ng kabilang partido. Gayunpaman, hindi alam ni Fei Ming kung bakit gustong makita siya ni Huang Feng. Dahil ba gusto niyang magpasalamat sa kanya? O dahil gusto niyang samantalahin ang pagkakataong? Kutsain siya. Director Fei, mangyaring maupo, sabi ni Huang Feng kay Fei Ming. Sa oras na ito, pumasok si Hibo at nagdala ng isang tasa ng kape para kay Huang Feng at Fei Ming. Director Huang, you must be joking. Wala na si Director Fei ngayon. Isa lang akong asong gala, sabi ni Fei Ming na nanlalait sa sarili. Habang siya ay nasa loob, alam na ni Fei Ming ang tungkol sa desisyong ginawa ng Shidragon Gaming Company. Siya ay kinuha bilang isang scapegoat at tinanggal sa kanyang posisyon. Hindi na siya ang pinakamakapangyarihang CEO Fei sa industriya ng paglalaro. Isa na siyang ligaw na aso na pinalayas ng bahay. Director Fei, dapat ay nagbibiro ka. Alam ng lahat ang iyong kakayahan. Ngumiti si Huang Feng. I had no choice but to put you in the office. Tutal magkaaway naman tayo noon, at ikaw ang nagsimula. Alam ko. Hindi ko sinisisi ang sinuman para dito. Ang nanalo ay kukunin ang lahat. Direktor Huang, naiintindihan ko ang iyong desisyon, sabi ni Fei Ming. Hindi sinisi ni Fei Ming si Huang Feng sa paglalagay sa kanya sa opisina. Tulad ng sinabi ni Huang Feng, magkaaway sila noong panahong iyon. Gumamit sila ng lahat ng uri ng pamamaraan upang makitungo sa isa't isa. Bukod dito, siya ang nagsimula nito. Sa huli, natalo siya. Dahil natalo siya, natural na kailangan niyang parusahan. Buti naman naiintindihan mo. Tumango si Huang Feng. Noong oras na iyon, ikaw ang CEO ng Shidong, at ako ang boss ng Space-Time. We had our own positions and methods. It was understandable. I didn't hate you. Pero ngayon, hindi ka na member ni Shidong. Ang mga tao sa Shidong ay pinalayas ka na sa kumpanya. Kaya, hindi na umiiral ang pag-alit na relasyon sa pagitan natin. Tumango si Fei Ming. Gayunpaman, naguguluhan pa rin siya. Hindi niya alam kung bakit siya pinatawag ni Huang Feng dito. Para lang ba ipaliwanag ang bagay na ito? Sa totoo lang, marami siyang pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. Siya ay napaka-open-minded at hindi kinasusuklaman ang bagay na ito. Bukod dito, ang katayuan ni Huang Feng ay halatang mas mataas kaysa sa kanya, at siya ang natalo.
Hindi na kailangang ipaliwanag ni Huang Feng sa kanya. Since you understand, I'll be frank with you. I called you here because I want to hire you to the Spacetime Game Company, diretsyong sabi ni Huang Feng nang makita niyang tumango si Fei Ming. Ano, gusto mo akong kunin? Nagulat si Fei Ming kay Huang Feng. Hindi nagtagal, iniisip pa rin nila kung paano magpapatayan. Sa huli, hindi nagtagal, gusto siyang i-recruit ni Huang Feng at patrabahuan siya. Bagamat ang magkabilang panig ay may kanya-kanyang paninindigan sa nakaraang usapin, sila ay naging magkaaway sa loob ng mahabang panahon. Paano kaya mabilis na binitawan ni Huang Feng ang bagay na ito? Tama na, tumango si Huang Feng. Kinikilala ko ang iyong kakayahan. Ngayong pinalayas ka na ng 10 Dragons, natural na ayaw kong isuko ang pagkakataong ito para i-recruit ka. Hindi ko alam kung payag kang sumama. Tama, lahat tayo ay humahanga sa iyong kakayahan. Kung payag kang sumama, handa akong isuko ang aking posisyon, sabi ni Hibo sa gilid. Tumingin si Fei Ming kay Hibo at natuklasan na ang mukha ni Hibo ay puno ng sinseridad. Maliwanag, ang sinabi ni Hibo kanina ay hindi biro, at hindi rin magalang na mga salita. Sincere sila, nagbibiro ka, President He. Talo lang ako, how could I dare to have such thoughts? Sabi ni Fei Ming. Alam niya na kahit pumayag sina Huang Feng at Hibo na hayaan siyang kunin ang posisyon ni Hibo, hindi makumbinsi ang mga ordinaryong empleyado. Sa bagay, natalo siya ng mga ito noon. Ang isang kalaunan na pumalit kay Hibo at umupo sa upuan ng kanilang pinuno ay hindi magiging masaya sa mga empleyado. Hindi mo kailangang magpakumbaba, Presidente Fei. Sa larangan ng mga laro, malayo pa rin ako sa iyo, sabi ni Hibo. Walang duda sa kakayahan ni Hibo. Gayunpaman, katatapos lang niyang pumasok sa industriya ng paglalaro. Kung ikukumpara sa isang lokal na tyrant tulad ni Fei Ming, halatang hindi siya kasing galing ni Hibo. Sa makatuwid, ang kanyang mga salita ay hindi lubos na nakakapuri. President He, nagbibiro ka. Pagkatapos ng pangyayaring ito, wala nang masyadong tao sa larangan ng mga laro ang naglalakas loob na tingnan ka, Presidente He, sabi ni Fei Ming. Ito ay totoo. Ang Spacetime Game na ito ay nagdulot ng matinding pagkatalo ng 10 Dragons. Ang iba pang mga kumpanya ng paglalaro ay hindi magkakaroon ng anumang pag-iisip ng mababang pagtingin sa Hibo. Kung tutusin, medyo mahina pa rin sila kaysa sa 10 Dragons. Kahit ang 10 Dragons, ay hindi tugma para kay Hibo. Sino pa ba ang maglalakas loob na tingnan siya ng masama? Ito ay lahat salamat kay Pangulong Huang. Nagpapatakbo lang ako, sabi ni Hibo. Nang tumingin siya kay Huang Feng, puno siya ng paghanga. Mula sa simula hanggang ngayon, ang lahat ay nasa kalkulasyon ni Huang Feng. Dahil dito, hinahangaan ng mapagmataas na Hibo si Huang Feng mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sige, huwag na nating pag-usapan ito ngayon, nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, tumingin siya kay Fei Ming at sinabing, paano? President Fei, handa ka bang pumunta sa aming kumpanya? Maaari kong ibigay sa iyo ang posisyon ng pangalawang pangulo. Bagamat hindi ito may kukumpara sa CEO ng 10 Dragons, naniniwala ako na tiyak na uunlad ang aming kumpanya kaysa sa 10 Dragons. Ang vice-presidente natin dito ay mas marangal kaysa sa presidente ng 10 Dragons. Panipi, Kabanata 1798, si Huang Feng ay lubos na nagtitiwala sa bagay na ito. Bagamat ang Spacetime Game Company ay kasisimula pa lamang na umunlad, ang Shidong Game Company ay umuunlad ng higit sa 10 taon at naging pinuno na ng industriya ng paglalaro sa China. Gayunpaman, tiwala pa rin si Huang Feng na malampasan ang Shidong Game Company at palitan ang posisyon nito. Hindi lamang tiwala si Huang Feng, ngunit mayroon ding parehong kumpiyansa sina Hibo at Fei Ming. Si Fei Ming ay dating CEO ng Shidong Game Company, ngunit hindi niya masyadong inisip ang Shidong Game Company dahil dito. Dahil nasa ganoong posisyon, mas naunawaan ni Fei Ming ang kasalukuyang sitwasyon ng Shidong Game Company kaysa sinuman. Masasabing nasa bottleneck na ngayon si Shidong. Kahit na wala ang hitsura ng kumpanyang Spacetime Game, napakahirap para sa Shidong na muling umunlad. Siya na ang numero 1 sa bansa. Gayunpaman, nais niyang umunlad sa ibang bansa. Ilang beses na niyang sinubukan, ngunit lahat sila ay nabigo. Ang mga shareholder ng kumpanya ay sumuko na rin sa ideyang ito. Sa kanilang opinyon,
hanggat ipinagtanggol nila ang domestic market, sapat na ito. Kung talagang kaya nilang humawak ng palengke, mabuti sana. Gayunpaman, ang pag-unlad ng Shidong Game Company ay malinaw na medyo mabagal sa mga nakalipas na taon, kahit na walang pag-unlad. Ang mga shareholder ay nasiyahan na sa kasalukuyang sitwasyon. Nais lamang nilang kumita ng pera, at nag-aatubili silang mamuhunan sa pananaliksik at pag-unlad. Sa makatuwid, ang pag-unlad ng kumpanya ay napakabagal. Tulad ng para sa iba pang mga kumpanya ng paglalaro, sila ay patuloy na nagpapaunlad at nagpapaliit ng agwat sa pagitan nila at ng 10 Dragons. Naunawaan ito ng husto ni Fei Ming. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang mga shareholders ng kumpanya. Gayunpaman, bagaman iginagalang siya ng mga shareholder, naramdaman nilang gumagawa siya ng isang bundok mula sa isang molehill. Hindi man lang nila ito pinansin. Katulad ng pagkakataong ito, nang paalalahanan sila ni Fei Ming na bigyang pansin si Huang Feng, hindi pa rin nila ito pinansin. Sa makatuwid, naunawaan din ni Fei Ming na kahit nawala ang Spacetime Game Company, ang 10 Dragons ay maaabutan pa rin ng ibang mga kumpanya ng laro. Kaya lang ang hitsura ng Spacetime Game Company ay lubos na nabawasan ang oras na aabutin para makahabol ng 10 Dragons. Ang Spacetime Game ay malinaw na hindi sa parehong antas ng iba pang mga laro. Nang mailabas ito ay nagpakita na ito ng pagkadurog na tindig. Sa paglipas ng panahon, hindi magiging mahirap para dito na duminahin ang domestic game market. Sa katunayan, hindi magtatagal bago nito madami na ang domestic game market. Ito rin ang ikanalitaw ni Fei Ming. Kahit na hindi siya inimbitahan ni Huang Feng, hindi magiging mahirap para sa kumpanyang Spacetime Games na duminahin ang bansa. So, bakit niya siya inimbitahan? Tanong ni Fei Ming na bumabagabag sa kanya. Ngumiti si Huang Feng at sinabing, iyon ay dahil hindi lang kami nakatutok sa domestic market. Higit sa lahat, gusto naming kunin ang foreign market at hayaan ang aming laro na maging pandaigdigan. Upang maabot ang layuning ito, kailangan naming mag-recruit ng ilang talento. Sa kasalukuyang talent pool sa kumpanya, tiyak na hindi ito sapat. Kaya, si Mr. Fei ang unang taong naisip namin. Buong mundo, bahagyang nagulat si Fei Ming, ngunit medyo nasasabik din siya. Kailangang malaman ng isa na noong nasa 10 Dragons pa siya, maraming beses na niyang sinubukang lumabas ng bansa, ngunit sa huli, nabigo siya. Siya mismo ay medyo nasaraan ng loob, at direktang iminungkahi ng mga shareholder ng kumpanya na isuko niya ang ideyang ito. Gayunpaman, ayaw pa ring sumuko ni Fei Ming. Bakit maaaring makapasok ang ibang laro sa domestic market at mangibabaw sa domestic market, ngunit hindi magawa ng laro ng sarili niyang bansa? Gayunpaman, kahit na ayaw niyang sumuko, alam niya na ang agwat sa pagitan ng kanyang sariling laro at dayuhang laro ay hindi isang bagay na maaaring sarado sa maikling panahon. Gayunpaman, kung ito ay isang Spacetime Game Company, ito ay ibang kwento. Ang larong World ay nagkaroon ng kahalagahan sa panahon. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na nakita ito sa domestic market, ngunit kahit sa ibang mga bansa, walang katulad na laro. Bagamat tiyak na sinasaliksik ng mga dayuhang kumpanya ng laro ang teknolohiyang ito at maaaring mabuo ito sa huli, nagkaroon ng agwat sa pagitan, at ito ang gininto ang panahon para sa pagbuo ng Spacetime Game Company. Si Fei Ming ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa Spacetime Game Company, kaya alam niya na habang si Huang Feng ay nagpapatakbo ng World sa domestic market, siya rin ang nagpapatakbo ng laro sa ibang bansa. Bukod dito, ang mga resulta ay hindi masama. Oo, ang layunin natin ay sakupin ang buong mundo. Sinabi ni Huang Feng, ano sa palagay mo? Payag ka bang sumali sa aming kumpanya? Magtulungan tayo at lumikha ng isang alamat. Tama yan. Kung talagang masakop ng mga larong Chino ang buong mundo, matatawag nga itong alamat. Pagkatapos ng lahat, ang mga larong Chino ay palaging mahina sa larangan ng mga laro. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, labis na nasasabik si Fei Ming. Bilang isang taong may ilang dekada ng karanasan sa larangan ng mga laro, kung talagang makakamit niya ang layuning ito, hindi siya magsisisi sa kanyang buhay. Kaya naman, nag-isip sandali si Fei Ming at sinabing, dahil nagtitiwala ka sa akin, wala akong dahilan para ipagpatuloy ang pagtanggi sa iyo.
Sa totoo lang, gusto ko talagang makita kung ano ang magiging mukha ng mga dayuhan kapag ang ating mga larong Chino ay nangingibabaw sa merkado sa ibang bansa. Noong nakaraan, si Shidong ay isang ahente para sa ilang dayuhang laro. Nang makita ng mga dayuhang kumpanya ng larong iyon ang mga taga-Huaxia, napakayabang nila. Bagamat hindi, masaya si Fei Ming, natitiis lang niya ito. Pagkatapos ng lahat, sila ang nangangailangan ng tulong, at hindi sila kasing galing ng mga taga-Huaxia. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na matatanggap ni Fei Ming ang sitwasyon ng mahinahon. Palagi niyang iniisip kung gaano kawili-wili ang kanilang mga ekspresyon kung ang mga dayuhang kumpanya ng laro ay makikipagkompetensya rin upang kumatawan sa mga larong Chino balang araw. Malinaw, hindi niya makita ang araw na iyon sa kumpanyang, Shidong, ngunit iba ito sa Spacetime Game Company. May tiwala pa rin siya rito. Kaya naman pumayag si Fei Ming. Bagamat siya ang orihinal na pinuno ng kumpanya, siya na ngayon ang pangalawang pinuno. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Huang Feng, ang hinaharap na pag-unlad ng Spacetime Game Company ay tiyak na magiging mas makinang kaysa sa kumpanyang Shidong. Sa makatuwid, kahit na siya ang pangalawa lamang sa command, ang kanyang posisyon sa buong industriya ng laro ay mas mataas kaysa sa pinuno ng iba pang kumpanya ng laro, kabilang ang kumpanyang Shidong. Sa makatuwid, kung pumayag si Fei Ming, hindi siya bababa. Sa halip, ito ay magiging isang mas mahusay na pagpipilian. Napakagaling. Maligayang pagdating, Mr. Fei. Magtulungan tayo at ipakita sa mga dayuhang iyon na tayong mga Chino ay maaari ding gumawa ng magagandang laro. Iniabot ni Huang Feng ang kanyang kamay at sinabi, "Oo, tingnan mo sila, haha." Ngumiti si Fei Ming at kinamayan si Huang Feng. Ang matagal nang nawawalang simbuyo ng damdamin sa kanyang puso ay nagsimulang umusbong. Kabanata 1799. Welcome, Mr. Fei. I hope to learn from you in the future, nakangiting sabi ni Hibo kay Fei Ming. Talagang nasa mabuting kalooban si Hibo. Pagkatapos ng pangyayaring ito, lalo niyang hinangaan si Huang Feng at naging mas tapat sa kanya. Bagamat si Hibo ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan, alam din niya na siya ay isang ganap na baguhan sa industriya ng pasugalan. Kung ikukumpara kay Fei Ming, na ilang dekada nang nasa industriya ng paglalaro, para siyang bata kumpara sa isang matanda. Ito ay medyo halata. Hindi nang ahas si Hibo na kunin ang kredito sa pagkatalo sa Fei Ming at Shidong Game Company. Una, ito ay dahil ang kanilang world na laro ay talagang maganda. Kung ito man ay sa mga tuntunin ng teknolohiya o nilalaman, ito ay mas mahusay kaysa sa iba pang mga laro sa industriya. Pangalawa, ito ay dahil din sa plano ni Huang Feng sa likod ng mga eksena. Kung hindi makakamit ni Hibo ang mga ganoong resulta ng mag-isa. Kaya naman, napakakumbaba ni Hibo. Alam din niyang hindi siya sapat. Nang malaman niya na gustong i-recruit ni Huang Feng si Fei Ming, hindi siya nagulat o nagalit. Sa oras na iyon, naisip ni Hibo na gusto ni Huang Feng na kunin si Fei Ming para palitan siya. Pagkatapos ng lahat, si Fei Ming ay mas angkop at may kakayahan kaysa sa kanya sa industriya ng paglalaro. Nakahanda na si Hibo na maging katulong ni Fei Ming at matuto mula sa kanya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Hibo na ayaw ni Huang Feng na palitan siya ni Fei Ming. Sa halip, gusto niyang maging katulong niya si Fei Ming. Dahil dito, pinahahalagahan ni Hibo ang pagpapahalaga ni Huang Feng. Kasabay nito, pakiramdam niya ay may mabigat na responsibilidad sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ng lahat, hinayaan ni Huang Feng si Fei Ming na maging katulong niya. Ito ang tiwala ni Huang Feng sa kanya. Hindi niya mapabayaan si Huang Feng. Sa makatuwid, nagpa siya si Hibo na matuto pa mula kay Fei Ming. Gusto niyang maging pamilyar sa industriya ng paglalaro sa lalong madaling panahon upang mas matulungan niya si Huang Feng na bumuo ng Spacetime Game Company. Sa makatuwid, lubos niyang iginagalang si Fei Ming at inilagay siya sa napakababang posisyon. Handa siyang, same time na matuto kay Fei Ming. President He, you're exaggerating. I just have few more years of experience. In the future, we can learn together, improve together, and develop the company together, sabi ni Fei Ming. Ito rin ay isang pagpapakita ng katapatan at ambisyon kay Huang Feng. Sa katotohanan, alam ni Fei Ming na kahit na mas may karanasan siya kaysa kay Hibo sa industriya ng paglalaro,
isa pa rin siyang tagalabas at dating kakompetensya. Sa kabilang banda, si Hibo ang pinagkakatiwalaan ni Huang Feng, isang taong pinagkakatiwalaan ni Huang Feng. Sa makatuwid, hindi niya matitinag ang posisyon ni Hibo. Gayunpaman, nang pumayag si Fei Ming na i-recruit ni Huang Feng, pinag-isipan na niya ito ng mabuti. Hindi masamang maging katulong, siya ay magkakaroon ng mas kaunting presyon sa kanyang mga balikat, at siya ay magiging mas tumpak kapag gumagawa ng mga desisyon. Bukod dito, matagal na siyang pinuno ng kumpanya, at wala na siyang pakialam sa kapangyarihan ngayon. Nais lamang niyang paunlarin ang industriya ng larong Tsino sa buong mundo. Ito ay dahil noong siya ay nasa Shidong, sapat na ang tingin niya sa mga dayuhang tao sa mga larong Tsino. Hindi itinago ng mga taong iyon ang kanilang paghamak sa mga larong Tsino. Sa makatuwid, noon pa man ay nais ni Fei Ming na bumuo ng mga larong Tsino sa buong mundo. Nais niyang ipakita sa mga dayuhang tao na ang China ay maaari ding gumawa ng magagandang laro. Para dito, naglagay siya ng maraming pagsisikap, ngunit hindi siya nagtagumpay. Noong panahong iyon, ang Shidong Game Company na ang pinakamahusay na kumpanya ng laro sa China. Dahil hindi ito magawa ng Shidong Game Company, hindi rin ito magagawa ng ibang mga kumpanya. Gayunpaman, ang biglaang paglitaw ng Spacetime Games ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Pagkatapos nito, mabilis na winalis ng kumpanya ang domestic market gaya ng inaasahan niya. At the same time, nag-abroad din ito. Bukod dito, ang mga resulta ay tila medyo maganda. Si Fei Ming, na unang nagpasya na nakawin ang impormasyon mula sa Spacetime Games, ay nag-isip ng isang bagay. Nais niyang makuha ang teknolohiyang iyon at pagkatapos ay bumuo ng sarili niyang laro. Pagkatapos, hahayaan niyang maging international ang laro niya. Siyempre, hindi nagtagumpay ang planong ito dahil kay Huang Feng, ngunit hindi masyadong nabigo si Fei Ming. Natuwa na siya na may game company na nag-abroad. Siyempre, medyo nadismaya siya na hindi siya makakasali rito. Ngayon, kinuha siya ni Huang Feng. Sa katunayan, nang sabihin ni Huang Feng ang mga salitang iyon, naantig na si Fei Ming. Wala siyang pakialam sa posisyon o paggamot. Gusto lang niyang maging bahagi nito at makuha ang pakiramdam ng karangalan. Kung tungkol sa kapangyarihan, matagal na niyang taglay iyon, at hindi na niya ito pinag-isipan ngayon. Sa makatuwid, wala siyang anumang pagtutol sa pagtulong kay Hibo. Higit pa rito, nakikita rin ni Fei Ming na iginagalang siya ni Hibo. Hindi naman masamang kunin siya bilang apprentice. Nang makitang kapwa may magandang ugali sina Hibo at Fei Ming, gumaan ang loob ni Huang Feng. Tiyak na alam niya na kung si Fei Ming ang mamumuno, ang kumpanya ay uunlad ng mas mabilis at mas mahusay. Gayunpaman, mula sa emosyonal na pananaw, halatang mas nagtiwala si Huang Feng kay Hibo. Tutal, kakapasok lang ni Fei Ming, at maganda ang performance ni Hibo. Inilagay niya ang sarili sa mas mababang posisyon. Malinaw, naiintindihan na ni Hibo ang kanyang maingat na pagsisikap. Dagdag pa, hindi mahina ang kakayahan ni Hibo. Naniniwala siya na marami siyang matututunan kay Fei Ming sa lalong madaling panahon. Ito ay isang magandang araw. Magsama-sama tayo ngayong gabi para magdiwang, nakangiting sabi ni Huang Feng. Kontento na siya sa happy ending na ito. Tumango sina Hibo at Fei Ming. Si Huang Feng ay may maraming negosyo, at hindi siya maaaring manatili dito magpakailanman. Sa makatuwid, silang dalawa ang mamamahala sa kumpanya ng laro sa hinaharap. Mag-partner sila, kaya kailangan nilang mas makilala ang isa't isa. Sa ganoong paraan, magiging mas maayos ang kanilang trabaho sa hinaharap. Si Huang Feng at ang iba ay masayang nagdiwang, ngunit ang mga tao sa industriya ng laro ay natigilan nang mabalitaan nila na si Fei Ming ay sumali sa Spacetime Game Company. Pagkatapos, nag-iyakan sila. Sa orihinal, sa panahong ito, ang kumpanyang, Spacetime Games, ay gumamit ng magiting na paraan upang mabilis na sakupin ang malaking bahagi ng domestic gaming market. Pinapagod na nito ang iba pang mga kumpanya ng paglalaro sa pagharap dito, at hindi sila makahanap ng isang mas mahusay na paraan upang harapin ito. Mapapanood lang ang mga game company na iyon habang unti-unting nilalamon ang kanilang market. Nag-isip sila ng ibang mga paraan, ngunit sa huli, ang mga koneksyon ni Huang Feng ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Nang malaman nila na haharapin nila si Huang Feng, determinado silang umiling at tumanggi.
Bukod dito, ipinahiwatig nila na hindi nila kayang saktan si Huang Feng. Mabuti kung ito ay isang normal na kompetisyon, ngunit kung gusto nilang gumamit ng ibang mga pamamaraan, kung gayon ang mga koneksyon ni Huang Feng ay magiging mas malakas kaysa sa kanila. Ang ganitong uri ng balita ay malinaw na nagpapahina sa mga kumpanya ng paglalaro. Kung kaya nilang talunin si Huang Feng at ang kumpanyang Spacetime Gaming sa likod niya sa isang normal na paghaharap, bakit kailangan nilang maghanap ng mga koneksyon? Sa huli, ito man ay isang direktang kompetisyon o mga koneksyon sa likod ng mga eksena. Ang mga kumpanya ng laro na iyon ay hindi tugma para sa Spacetime Game Company. Nababalisa lang silang manood habang patuloy na lumalago ang Spacetime Game Company. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Ngayon, sumali na si Fei Ming sa Spacetime Game Company. Dahil dito, lalo pang naging desperado ang mga pinuno ng iba pang kumpanya ng laro. Sino si Fei Ming? Siya ang numero 1 figure sa industriya ng laro. Hindi kalabisan na sabihin na siya ang numero 1 gamer sa China. Hindi ipinagmalaki ang kanyang kakayahan. Ito ay ipinakita sa pamamagitan ng kanyang aktwal na mga resulta. Dati, kapag nawala ng pag-asa ang lahat tungkol sa pag-unlad ng kumpanyang Spacetime Game, ang tanging tao na naiisip nila ay si Fei Ming. Bagamat si Fei Ming ay natalo ng kumpanyang Spacetime Game at nahuli, sa mata ng iba, malapit nang ilabas si Fei Ming. Sa oras na iyon, mas magiging maingat siya. Sa kanyang kakayahan, hindi imposibleng talunin niya ang kumpanyang Spacetime Game. Sa huli, pinakawalan si Fei Ming sa lalong madaling panahon. Sa huli, sa sandaling makalaya siya, inihayag niya na sasali siya sa Spacetime Game Company. Dahil dito, dilat ang mga mata ng ibang kumpanya ng laro. Malakas na ang Spacetime Game Company. Ngayong sumali na si Fei Ming, ito ay isang malakas na alyansa. Paano mabubuhay ang ibang mga kumpanya ng laro? Sa mga kumpanyang ito sa paglalaro, ang isa na may pinakamasalimuot na damdamin ay marahil ang Shidong Gaming Company. Si Fei Ming ang orihinal na pinuno nila, at sa paglipas ng mga taon, pinangunahan niya ang Shidong Gaming Company upang mabilis na umunlad. Mula sa maliit hanggang katamtamang laki ng kumpanya hanggang sa isang nangungunang kumpanya sa industriya, mas naunawaan ng mga tao ng Shidong Gaming Company ang kakayahan ni Fei Ming. Bagamat itinulak ng mga shareholder si Fei Ming na sisihin ang insidenteng ito dahil sa kanilang sariling mga pagsasaalang-alang, alam pa rin nila na kaya ni Fei Ming. Naisip pa nila na pagkatapos ng insidenteng ito, maaari nilang tawagan si Fei Ming pabalik. Sa huli, direktang sumali si Fei Ming sa Spacetime Game Company at hindi man lang sila binigyan ng pagkakataon. Taksil. Si Fei Ming ay isang taksil. Panipi. This in red. We treated him so well and trusted him. In the end, he defected to the enemy just because he was wrong. Fei Ming, nasabi ko na traidor ang taong ito. Oo naman, hindi pa nagtagal ay tumalikod na siya sa kalaban. Siguro ang nakaraang data clearing incident ay ginawa ni Fei Ming at Huang Feng ng magkasama. Matagal na silang nagtutulungan. Sinadya nila tayong bitag. Matapos malaman na si Fei Ming ay sumali sa Spacetime Game Company, ang mga shareholder ng Shidong Game Company ay hindi pinansin ang kanilang imahe at nagsimulang magmura. Ang kanilang mga mukha ay mabangis, ngunit sila ay labis na natatakot. Ito ay dahil alam na alam nila ang kakayahan ni Fei Ming. Alam din nila kung gaano kalakas ang Spacetime Game Company. Ngayong magkatrabaho na ang dalawa, ang kanilang katayuan ang nakataya. Kabanata 1800. Damn it, bakit sumali si Fei Ming sa Spacetime Game Company? Hindi ito maintindihan ng mga tao ng Shidragon Game Company. Kung tutuusin, bagamat sila ang nagtanggal kay Fei Ming sa kanyang posisyon, ang Spacetime Game Company ay may mahalagang papel sa bagay na ito. Kung hindi dahil sa Spacetime Game Company, hindi nila mawawala ang kanilang data, at hindi nila ilalabas ang kanilang galit kay Fei Ming. Bukod dito, ang dahilan kung bakit inaresto si Fei Ming ay maliwanag na dahil sa Spacetime Game Company. Sa mata ng mga tao ng Shidragon Game Company, ang parehong partido ay dapat nasa isang sitwasyon kung saan sila ay lalaban hanggang kamatayan. Paano nangyari ang gayong pagliko ng mga pangyayari sa napakaikling panahon? Hindi maintindihan ng mga shareholder ng Shidragon Game Company kung bakit mabilis na nagbago ang ugali ni Fei Ming. Kung bakit matagal nang nagsanib puwersa sina Fei Ming at Huang Feng,
ito ay isang pahayag lamang dahil sa galit. Alam nila na bago ito, hindi man lang malapit si Fei Ming kay Huang Feng. Nag-iisip lang siya para sa kapakanan ng She-Dragon Game Company. Ito ay tiyak na dahil dito na hindi nila maintindihan ito. Sa oras na ito, ang labas ng mundo ay mas pessimistic tungkol sa She-Dragon Game Company. Noong una, inakala ng mga taong ito na pansamantalang inalis si Fei Ming sa kanyang posisyon upang bigyan ng paliwanag ang labas ng mundo. Akala nila ay papasok siya muli sa palasyo sa lalong madaling panahon at kontrolin muli ang buong She-Dragon Game Company. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng napakaraming taon ng pag-unlad, si Fei Ming ay matagal nang naging kaluluwa ng She-Dragon Game Company. Hindi pwedeng siya na lang ang kulang. Kung hindi, ang lakas ng She-Dragon Game Company ay tiyak na magdaranas ng matinding dagok. Sa makatuwid, maraming tao ang hindi magtataka kung bumalik si Fei Ming sa She-Dragon Game Company sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang nakakagulat ay hindi lamang si Fei Ming ay hindi bumalik sa She-Dragon Game Company, ngunit siya rin ay direktang pumunta sa Spacetime Game Company upang kumpletuhin ang alyansa. Nagkagulo rin ang labas ng mundo. Obviously, walang nakaisip nito. Gayunpaman, ito ang katotohanan, at lahat ay maaari lamang tanggapin ito. Ang She-Dragon Game Company ay nasa gulo na ngayon, at kung wala si Fei Ming na babalik para harapin ito, ang labas ng mundo sa pangkalahatan ay hindi na masyadong nag-iisip tungkol sa She-Dragon Game Company. Ang aktwal na sitwasyon ay talagang ganoon. Matapos ang insidente sa She-Dragon Game Company, walang sino man ang may kakayahang tumayo at lutisin ang problema sa harap nila. Bilang resulta, parami ng parami ang mga manlalaro na umalis sa kumpanya ng laro. Ito ay tulad ng isang snowball, lumiligid ng mas malaki at mas malaki, at mayroon ng isang mahinang takbo ng pagbagsak. Para naman sa mga shareholder ng Shidong Gaming Company, wala silang maisip na mas magandang solusyon bukod sa pagkabalisa. Nag-alok sila ng maraming promosyon, ngunit wala sa mga ito ang epektibo. Sa kabaligtaran, magdudulot lamang ito ng mas maraming manlalaro na umalis. Nadismaya sila nang matuklasan nilang minamaliit nila ang impluwensya ni Fei Ming. Ngayon, huli na para mapagtanto ito. Bagamat ito pa rin ang game company, ito pa rin ang kumpanya na may pinakamataas na kita. She-Dragon Game Company, ngunit ang kumpanya pa rin ang kumpanyang may pinakamaraming online na manlalaro na game company. Higit pa rito, habang ang kanyang kumpanya ay gumagawa ng paraming kagamitan sa paglalaro, ang posisyon ng Ten Dragons ay hindi na matitiyak. Sa totoo lang, para sa Ten Dragons, si Fei Ming lang ang pinahahalagahan ni Huang Feng. Ngayon na ang taong ito ay nasa ilalim ng kanyang utos, kung gayon ang 10 Dragons ay hindi na alalahanin. Ngayon, itinakda ni Huang Feng ang kanyang mga pasyalan sa merkado sa ibang bansa. Ang domestic market ay naitakda na. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay para sa tuloy-tuloy na produksyon ng mga kagamitan sa paglalaro. Ang ibang mga kumpanya ng pasugalan ay hindi na maaaring magdulot ng pananakot sa kanya. Gayunpaman, ang sitwasyon sa ibang bansa ay malinaw na hindi kasing ganda ng loob ng bansa. Dahil dito, pinag-uusapan ni Huang Feng, Hibo, at Fei Ming kung paano mag-expand sa foreign market. Marami pa ring kaaway ang naghihintay sa kanila doon. Sa kabutihang palad, ang merkado ng Chino ay nagpapatatag, at mayroon silang matatag na tagapagtaguyod. Bukod dito, ang mga laro ng kanilang kumpanya ay may magandang reputasyon sa ibang bansa. Hanggat haharapin nila ito ng maayos, hindi magiging problema para sa kanila ang pag-unlad. Gayunpaman, bago harapin ang mga dayuhang kakompetensya, kailangan munang harapin ni Huang Feng ang isang tao, at iyon ay ang lolo ni Jide. Tiyak na hindi nakakalimutan ni Huang Feng si Jide. Siya ang nanggalit sa kanya at nagtangkang patayin siya. Sa huli, pinatay siya ni Huang Feng. Siyempre, hindi si Huang Feng ang may gawa nito. Patay na rin ang assassin na pumatay kay Jide. Noong una, inisip ni Huang Feng na tapos na ang usaping ito. Kung tutuusin, pinatay ng assassin si Jide sa harap ng lahat. Bukod dito, si Jide mismo ang kumuha ng assassin. Gaano man siya tumingin dito, ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Huang Feng. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na iimbestigahan siya ng lolo ni Jide. Ito rin ang balita na ngayon lang natanggap ni Huang Feng.
Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang sariling mga koneksyon sa Jiangzhou. Bukod dito, ang kanyang network ng mga koneksyon ay hindi maliit. Kaya naman, nang imbestigahan siya ng lolo ni Jide, alam niya ang tungkol dito. Gayunpaman, ang kabilang partido ay isang veterano. Ayon sa impormasyong natanggap ni Huang Feng, ang kabilang partido ay matagal nang nag-iimbestiga sa kanya. Kung gaano siya nag-imbestiga, hindi alam ni Huang Feng. Talagang matalino ang taong ito. Talagang nag-imbestiga siya hanggang dito, sabi ni Huang Feng sa sarili. Sa katunayan, kung hindi pinatay ng assassin si Jide sa publiko, si Huang Feng ay magiging kainahinala. Tutal, may conflict sila ni Jide noon. Bukod dito, ito ay nasa publiko. Hindi nagtagal pagkatapos ng labanan, namatay si Jide. Hindi nakakagulat na si Huang Feng ay pinaghihinalaan. Ito rin ang dahilan kung bakit hiniling ni Huang Feng sa assassin na patayin si Jide sa publiko. Nais niyang alisin ang kanyang sarili bilang isang sospek, at ginawa ng assassin ang sinabi sa kanya. Gayunpaman, ngayon ay tila naghinala pa rin sa kanya. Ang lolo ni Jide. Si Huang Feng ay hindi masyadong nag-aalala. Kung talagang may nalaman ang kabilang partido at gustong umaksyon laban sa kanya, hindi siya magiging magalang. Anyway, si Huang Feng ay may malinis na budi tungkol sa bagay na ito. Si Jide ang gumawa ng unang hakbang, at siya ay passively gumaganti. Para naman sa lolo ni Jide, si Huang Feng ay may kaunting pangunawa sa kanya. Shareholder daw siya ng Renmin Automobile. Ang kanyang net worth ay hindi mababa, at siya rin ay isang taong may katayuan sa Germany. Dahil siguro dito kaya naging mayabang si Jide. Gayunpaman, dahil alam na niya na ang kabilang partido ay naghihinala sa kanya, at na hindi siya dapat ipagwalang bahala, in-upgrade ni Huang Feng ang mga hakbang sa seguridad sa paligid ng kanyang babae. Mahirap igarantiya na hindi gagawa ng move ang lolo ni Jide sa kanyang babae. Tungkol naman sa Villa, nadagdagan din ni Huang Feng ang kanyang atensyon. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay ang hinihintay niya ay hindi paghihiganti, kundi isang imbitasyon sa isang pagkain. Tatlong salita ang biglang lumitaw sa isip ni Huang Feng. Pista sa Hongmen.